Madison Langley, nawawala na ba ang isip mo? 20 taon kitang pinalaki para balang araw ay maipamana sa iyo ang buong Langley Group. At ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Gusto mo pang pakasalan ang loser na yon. Hindi loser si Justin. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Sa tingin mo, ang pag-ibig ang magpapakain sa iyo? Hindi ako sumama sa kanya. Dahil sa iyang kayuhan, kundi dahil sa pagmamahal na gumawa. Ngayon, desidido na akong pakasalan siya. Ikaw. Huling beses na lang sasabihin ko ito. Kung ipipilit mo pa ring pakasalan siya, mula ngayon, hindi na kita ituturing na anak ko. Paumanhin, Itay. Nagkulang ako bilang anak. Mula ngayon, wala na ako sa tabi mo. Mag-ingat ka po palagi. Mr. Langley, napakalaking biyaya ito para sa anak ninyo. Noon, palihim ninyong inayos na mapasok si Justin McAllister sa Langley Family Group. Hindi ba't ipinapakita nito na nag-aalala kayo para sa kanya? Bukod pa riyan, napakabuti nila sa kanya. Manganganak siya sa pinakamahal na ospital sa Bayport. Kung ganoon, siguraduhing mabayaran ang lahat ng utang nila noong ikinasal sila ay ayusin at bayaran. Steward, ihanda mo ang mga regalo. Pupunta ako sa ospital para personal na makita ang anak ko at ang magiging apo ko. Opo? Si. Mag-ingat, mainit ito. Kumusta naman? Bagay ba sa panlasa mo? Ang sarap talaga. Kung gusto mo, kumuha ka pa. Pagkapanganak ng baby, araw-araw kong lulutuin ito para sa iyo. Salamat, nanay. Madison, ano kaya ang stroller ng batang ito? Espesyal kong pinili ito para sa baby. Hindi ba ito ang parehong modelong ginagamit ng mga artista? Nagkakahalaga ito ng 30,000 dolyar online. Fiona, nahihiya akong tanggapin ito. Napakamahal. Nako, huwag kang ganyan. Huwag kang masyadong magpakapormal. Hindi ko talaga ito matatanggap. Binili mo ba ito online? Dapat mong subukang isauli ito. Hoy, magka-best friend tayo. Parang anak ko na rin ang anak mo. Natural lang na bumili ako ng mga gamit para sa sarili kong anak. Kung tatanggihan mo, magagalit talaga ako. Fiona, salamat. Gabi na, magpahinga ka na. Bukas na ang petsa ng panganganak mo, kaya kailangan mong matulog ng maayos. Aalis na kami ngayon. Oo, huwag kang mag-alala. Nanay, salamat sa pag-aalaga kay Madison. Napakahirap niyan para sa iyo. Magpahinga ka rin. Sasamahan ko si Fiona palabas. Babalik na ako sa kwarto ko. Alis na ako. Hindi ba ito ang cellphone ni Fiona? Ang lakas ng pagkalimot niya. Fiona. Fiona. Ganoon ba kalaki ang pagmamahal mo sa kanya? Para kang kumakalinga sa isang babasaging bagay. Para bang matutunaw siya kapag maling tingin lang ang ibigay mo. Justin, wag mong sabihing nahulog ang loob mo sa kanya. Hindi naman.
Sa tuwing ako'y nag-aalaga sa kanya, pinipilit ko lang ang sarili ko, okay? Ang dalawa pala talaga nila. Mula simula hanggang katapusan, ikaw lang ang laman ng puso ko. Kung kaya mo sanang magkaanak, ang isang tulad niya ay hindi man lang karapat-dapat na maging surrogate mo. Pagkapanganak niya bukas, paaalisin ko na ng tuluyan ang putang iyan. Ikaw lang ang asawa ko at ikaw pa rin magpakailanman. Ngayon, mas maayos na. Mauna na ako. Baka mahuli niya ako. Masama iyon. Alam mo, para lang paniwalaan niyang baog siya, para siya ang maging surrogate natin sa IVF. Alam mo ba kung gaano kalaki ang isinakripisyo ko? Kailangan kong uminom muna ng gamot bago siya makantot. Seryoso, may utang na loob ka sa akin. Gamot pala iyon? Babe, ovulation period ko nitong nakaraang 2 araw. Pinakamagandang panahon para magbuntis. Subukan natin ng ilang beses pa. Sige, sandali lang. Inumin ko lang ang gamot ko. Anong klaseng gamot iyan? Isang sekretong reseta na nakuha ko sa doktor. Nakakatulong ito sa kalidad ng tamod at pinalalaki ang tsansa nating magbuntis. Babe, kasalanan ko lahat na baog ako. Pinahirapan kita. Huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa mo ako, syempre dapat alagaan kita. Subukan natin ng ilang beses pa. Kung talagang hindi magtatagumpay, magpa-IVF na tayo. Hindi ko hahayaang mag-isa ka sa pagharap sa lahat ng ito. Ang bait-bait mo sa akin. Justin, hindi ako makapaniwalang niloloko mo pala ako sa lahat ng panahong ito. Para lang magamit ako para magkaanak kayo. Ginamit mo ang kasuklam-suklam. Walang hiya na mga pamamaraan. Isa lang talaga akong tanga. Sino iyan? Walang tao rito. Buisit, naiwan ko lang ang phone ko sa kwarto. Ang putang iyon siguradong dumaan para iwan ang phone. Justin, siguradong nalaman na niya tayo. Pumunta ka sa kwarto. Walang tao rito. Anong gagawin natin? Dadalhin pa rin niya ang sanggol natin. Buntis ang putang iyon. Kaya hindi siya mabilis makakagalaw. Maghiwalay tayo at habulin siya. Hindi siya magkakalayo. Bilisan mo! Habulin mo siya! Oy, paano ka naging napakapabaya? Muntik ka nang mahulog, seryoso. Nanay, gabi na. Anong ginagawa ninyong dalawa sa may pinto? Gusto ni Madison na bumaba para makalanghap ng sariwang hangin. Madison? Totoo ba yan? Oo, masyadong masikip sa loob. Kailangan ko lang magpalinaw ng isip. Katawa-tawa naman yan. Alam mo, buntis ka. Paano kung may mabangga ka o mahulog? Halika na, tulungan kitang bumalik sa kwarto mo. Medyo pagod na ako ngayon. Dapat kang umalis. Sige. Madison, malapit ka ng manganak. Hindi ka dapat maiwang mag-isa. Sasamahan kita ngayong gabi. Sasamahan mo ako? Ibig mong sabihin, babantayan mo ako.
Sagutin mo, bilisan mo, at sumagot ka. Dad, bilis. Uy, Madison. Hello? Bakit niya binaba? Ay abala ang linya ng tinatawagan ninyo. Pakiusap, subukan muli mamaya. Kakaiba to. Bakit hindi ko na siya maabutan bigla-bigla? Ano ba talaga ang nangyayari? Bilisan mo. Hoy, ang huli-huli na. Bakit hindi ka pa natutulog? Kanino ka tumatawag? Ma, pakiusap. Nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Ilabas mo ako rito. Hindi ka pwedeng basta umalis. Malapit ka ng manganak sa kahit anong oras. Masyadong mapanganib. Kung hindi mo naiintindihin ang sarili mo, isipin mo naman ang sanggol mo. Ma, nakikiusap ako. Maniwala ka sa akin. Wala talaga akong choice kundi umalis. Ma, basta't gusto mo akong tulungan, pumapayag ako sa kahit anong gusto mo. May pera ang tatay ko. Mabibigyan kita ng marami. Nakikiusap ako. Ilabas mo lang ako rito. Wala na talaga akong oras, Ma. Sige anak, huwag kang mag-alala. Magpahinga ka. Kahit hindi ko alam kung bakit mo gustong umalis ng ganito, pero matutulungan kita. Tutulungan kita. Talaga? Oh, Salamat, Ma. tulungan kitang bumaba. Ingat, dahan-dahan. Buntis ka. Bakit ka pa gustong lumabas? Nandyan na ang sasakyan. Makakaalis na rin ako sa impyernong ito. Justin McAllister, Fiona McIntyre, magbabayad kayo sa lahat ng kasinungalingan ninyo at sa ginawa ninyo sa akin. Halika rito. Driver, pakibilisan mo. Anak, bakit ka nagmamadali? Saan ka pupunta? Bakit ikaw? Asawa mo siya. Malapit ka ng manganak. Dapat kasama ka niya. Bastos lang talaga siya. Kanina, sa may pinto, nakita ko siya at si Fiona na nagkakasama sa harap ng mga mata ko. At sinabi pa niya, yung sanggol sa tiyan ko ay kanya at ni Fiona. Ano? Inay? Nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Inay, ilayo mo ako dito? Inay, alam ko na talaga ang lahat. Hindi sa iyo ang batang ito. Anong pinagsasabi mo? Kahit ano pa ang mangyari, apo ko pa rin ang batang ito. Kailangan mong ipanganak siya para may magpapatuloy sa pangalan ng pamilyang McAllister. Bakit? Ang taas ng tiwala ko sa'yo. Pero sabwat pala kayo. Wala rin akong magagawa. Magkasama na ang anak ko at si Fiona mula pa noong bata sila, Pero hindi makakaanak si Fiona. kaya kailangan niyang pumunta sa'yo para magkaanak para sa kanya. Tama, Madison. Dapat pasalamatan mo si Fiona. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka nga karapat dapat pakasalan ako. Eksakto. Dapat magpasalamat ka. Mula nang nagbuntis ka, lahat ng gastusin sa ospital, pang-araw-araw, pati bayad sa cottage house si Fiona ang nagbayad. Hindi ka lugi sa pagtulong sa kanyang mag-aanak. Ang buong pamilya namin ay inalagaan ka ng maayos. Hindi ka dapat umalis. Justin, bastos ang buong pamilya mo. Hindi na ako papagamit sa inyo. Alam na niya ang lahat. Anong gagawin natin? Una, dalhin natin siya sa ospital para manganak bago pa lumala ang sitwasyon. Nasaan ako? Huwag mo akong hawakan. Madison, kailangan mong kumalma talaga. Alam mo, buntis ka pa rin. Huwag kang magpadala sa emosyon. Nanay,
Bigyan mo siya ng lugaw. Madison, nasa huling trimester ka na ngayon. Kailangan mong kumain ng sapat na pagkain. Kung hindi, baka hindi kayanin ng katawan mo. Talaga bang nag-aalala kayo sa akin? O sa sanggol lang na dinadala ko? Huwag kang masyadong magmalaki. Ganyan ba ang pag-uusap kay Fiona? Justin, bulag siguro ako noon na itinapo ko ang lahat para makasama ka. Hindi ko akalain na magagawa mo talaga ang ganitong bagay sa akin. Mas mabuting magpakabait ka. Kung masaktan mo ang sanggol, magsisisi ka talaga. Tumahimik ka. Paano kung matakot ang sanggol? Kapag ipinanganak na ang sanggol, babayaran mo ito. Hawak ko muna ang cellphone mo. Huwag kang mag-isip ng kalokohan. Madison, sige na. Huwag ka nang magalit. Pagbubuntis lang naman ito. Kung magpapakabait ka, hoy, baka bigyan ka pa ni Fiona ng malaking halaga ng pera. Hindi ba't masaya ang lahat doon? Hindi ba ganoon ang iniisip mo? Nitong mga nakaraang buwan na buntis ka, ang buong pamilya ay sunod-sunuran sa'yo. Parang gusto pa nga naming pulutin ng mga bituin para sa'yo. Babalaan kita. Huwag kang magpakapalad. O magdudulot ito ng masamang kapalaran. Hindi, kailangan kong makontak ang tatay ko. Kahit anong mangyari, hindi ako maaaring maging makinang pang-anak nila. Hoy, doktor, kailan ba tayo magsisimula? Pagkatapos ng aming pagsusuri, hindi pa siya handang manganak. Mga ilang linggo pa siguro. Ano? Mga ilang linggo pa? May problema ba? Doktor, baka hindi mo alam, pero ang asawa ko ay may mga problema at lalo pang lumalala. Muntik na siyang masaktan kagabi. Nag-aalala kami baka may masamang mangyari, tulad ng masaktan niya ang sanggol o kung ano pa. Oo, doktor. Maaari bang gawin ng maaga ang CS? Posible ba iyon? Sige, gagawa tayo ng exception sa kasong ito. Hahanda muna tayo ng mga kailangan. Maraming salamat. Ha. Salamat, doktor. Ang bilis ng galaw nila. Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan. Madison Langley, oras na para sa iniksyon mo. Miss, maari bang hiramin ang telepono mo sandali? Gusto kong tawagan ng tatay ko. Pinapayagan ka bang gumamit ng telepono ngayon? Pwede bang kalagan mo ako? Huwag ka lang gagawa ng kalokohan ha. Hindi ako mananagot kung may mangyaring masama. Magtiwala ka sa akin. Salamat. Sino ang nagsabi sa iyong ibigay sa kanya ang telepono? Ano ba talaga ang ugali mo? Hoy, pasensya na. Naglalabas ng radiation ang mga telepono. Nag-aalala kami baka makasama ito sa sanggol. Sige na, gawin mo na ang trabaho mo. Ang bastos. Buwisit. Sino ang gusto mong tawagan? Hoy, gusto mo bang bugbugin kita? Tama na. Buntis siya sa ating anak? Paano kung masaktan mo siya? Madison, malapit ka ng operahan. Huwag kang matakot. Kapag binigyan ka na ng anesthesia, matatapos din ito. Kung may gagawin ka pang kalokohan, pagsisisihan mo ito habang buhay. Kung hindi ka makikinig sa mga nakatatanda, tiyak na magdudusa ka. Tama ka, tatay. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong ganyan. Buong gabi ko nang hindi makontakt si Madison. May nangyari siguro. Bilisan mo ang pagmamaneho. Kung may mga has na manakit sa anak ko, papanagutin ko sila ng husto. Kukunin ko ang doktor. Huwag kang gagalaw. Huwag kang magpalipat-lipat. Ito na ang huling pagkakataon ko. Hindi ako pwedeng umupo lang dito at hintayin na lumala ang sitwasyon. Pero bantay sarado ng mga McAllister ang pinto. Ano ang gagawin ko? Teka, may naisip ako. Sandali lang. Kailan ba talaga kayo mag-uumpisa ng operasyon? Pwede bang bilisan nyo? Wala pa po dito yung lead surgeon. Pakiusap, maghintay lang po kayo sandali.
Nasaan na ang pasyente? Anong ibig mong sabihin na may nawawala? Nina, yung nurse, habulin nyo. Si! Bilisan nyo, mabilis! Nasaan si Madison? Wala rito. Hanapin pa. Delikado ito. Ang tiyan ko. Anong gagawin ko? Ano ba ang dapat kong gawin? Itay, nasaan ka na? Mr. Langley, nandito mismo sa ospital si MS, Madison. Kailangan ni Madison ng kapayapaan at katahimikan ngayon. Maghintay muna kayo rito pansamantala. Opo, sir. Saan kaya tumakbo yung put ng yun? Sana hindi ko siya mahuli. Magdusa siya. Hindi ako basta-basta susuko. Walang paraan na susuko ako. Tatay, Nagkamali ba ako ng narinig? Buisit, ang bilis mo tumakbo, ha? Naniniwala ka bang babaliin ko ang mga binti mo? Tama na, nagdurugo siya. Bilisan nyo at tumawag ng doktor. Walang dapat mangyari sa anak ko. Hahanap ako ng doktor ngayon din. Bawat isa sa mga utang na ito, sinusubaybayan ko ang bawat isa. Pagkapanganak mo, aayusin ko ang lahat sa'yo. Isa-isa. Ano yan sa sahig? Nakakadiri. Malamang dugo yun mula sa babaeng buntis na nabagsak kanina. Anong sinabi mo? Yung babaeng buntis? Bakit ang ingay? Anong nangyari? Doktor, napilitan ako. Ginagamit nila ako para magbuntis para sa kanila. Nakikiusap ako. Tulungan niyo akong tumawag ng pulis. Anong ibig niyang sabihin kanina? May makapagpaliwanag ba sa akin? Hindi ba sinabi ko sa'yo kahapon? Ang asawa ko, may problema siya. May pagkahibang siya. Laging iniisip na gusto naming saktan siya. Kagabi, muntik na siyang masaktan ang sarili niya. Nakalimutan mo? Oo. Mula nang mabuntis siya, buong puso kaming nag-aalaga sa kanya. Hindi namin magawang magpabaya. Oo, mapapatunayan ko yan. At hindi ba ninyo siya sinuri noon? Sa totoo lang, sinuri kita. Normal lahat ng health indicators mo. Hindi mo kang inabuso ka. Hindi ganoon. Nagsisinungaling sila. Ayan, nagsasabi na naman ng kalokohan. Siya ang manganganak ng apo ko. Paano ko siya mapipinsala? Oo, bilang doktor, hindi mo ba napapansin? Maliwanag na may sira ang pag-iisip niya. Kung maaapektuhan ng sanggol, ikaw ba ang mananagot? Mukhang may problema nga siya sa pag-iisip. Bigyan ba natin siya ng pampakalma? Hindi. Napakatanga ko noon para sa pag-ibig. Nasaktan ko ang tatay. Pero sa huli, naging paraan na lang ako para magkaanak para sa dalawang gago na ito. Huwag kang mabahala. Matulog ka lang at gagaling ka. Tatay, paumanhin. Nagkamali ako. Tigil! Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo dito? Lumabas ka. Pasensya na. Nahuli ako. Matandang gago ka. Saan ka ba galing? Manghihimasok ka sa aming pamilya. Lumabas ka ngayon din. Anak, ayos ka lang ba? Hinampas mo ako? Nababaliw ka na ba? Anong gusto mong gawin? Sa liwanag ng araw, wala na bang respeto sa batas? Justin, umalis si Madison ng bahay ng 3 taon para lang pakasalan ka. At ganito ba ang trato mo sa kanya ngayon? Wala kang iba, kundi isang halimaw. Kung paano ko tratuhin ang asawa ko, anong pakialam mo, ha? Sino ka ba? Manahimik ka na lang. Manugang ko siya. Wala kang pakialam kung paano namin siya tratuhin. Matandang gago ka. Hinampas mo si Justin. Kitang-kita namin. May mga saksi at ebidensya kami. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Sige, tawagan mo ang pulis. Hayaan mong imbestigahan nila.
Tingnan natin sa nakaraang 3 taon kung paano ninyong mga gago pinagmamalupitan ang anak ko. Tay, Madison. Sandali, yung matanda na yon ang tatay niya? Malapit na siyang manganak sa anumang oras ngayon. Bakit bigla na lang siyang dadalawin ng tatay niya? Huwag kang matakot sa isang matanda. Hindi siya makakagawa ng totoong gulo. Madison, ito ba talaga ang buhay na gusto mo? paumanhin. Wala kang dapat hingin ng tawad sa akin. Sa sarili mo dapat. Huwag kang matakot. Nandito ang tatay mo. Magluluwal na ang anak kong babae ngayon. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Itinatala ko ang lahat. Pag-uusapan natin ito mamaya. Hoy, umalis na tayo. Hoy! Hindi kayo pwedeng umalis. Anong ginagawa mo? Dadalhin niya ang anak ng pamilyang McAllister. Bago ka umalis, kailangan mo munang iluwal ang bata. Buntis siya sa apo ko. Hanggat hindi pa naipapanganak ang bata, walang makakapag-alis sa kanya dito. Akala mo maaagaw mo ang anak ko? Panaginip lang yan. Anak mo? Ito ay isang batang dinadala ng anak ko sa loob ng 10 buwan at tiniis ang lahat ng hirap. Ano ang kinalaman mo diyan? Matanda, mukhang hindi mo talaga alam. Yung batang dinadala niya ay gawa sa IVF mula sa akin at kay Justin. Ito ang aming anak na bunga ng pagmamahalan. Anong sinabi mo? Ang anak mo ay isang makina lang para magsilang. Wala siyang kinalaman sa batang nasa tiyan niya. Naiintindihan mo? Paano niyo siya natrato ng ganito? Oo, syempre. Pero ang pamilya namin, hindi ba? Nung buntis siya, buong pamilya namin ang nag-alaga sa kanya. Inalagaan namin siya ng maayos. Mabuti ang pag-aalaga namin sa kanya. Ano pa bang gusto nyo? Huwag naman kayong masyadong gahaman. Hayaan nyo, sabihin ko sa inyo, Ang tanging dahilan kung bakit namin siya inalagaan ng maayos ay para sa angkan ng pamilya McAllister. Ngayon, wala akong pakialam kung sino ka man. Kahit na may mas importante pang dumating, kailangan pa rin niyang ipanganak ang bata para sa akin. Gago ka. Anong karapatan mong apihin ang anak ko ng ganito? Hoy, umakyat ka. Madison, anong nangyari? Tay, parang manganganak na ako. Ano? Manganganak na? Itatabi ko muna ang lahat ng to. Pagbabayaran nyo, to, panunumpa ko. Matandang bruha ka. Huwag kang magpanggap na mayaman. Akala mo ba natatakot kami sa'yo? Kung may lakas ka ng loob, harapin natin to ngayon. at huwag mong gamitin ang anak mong panangga. Ngayong nandito na ang lahat, ayusin na natin ang usapan. Mula nung nagbuntis siya hanggang ngayon, magkano ba ang nagastos ng pamilya namin para sa kanya? Damit pang buntis, check-up sa doktor, at di pa kasama ang mga pampaganda, yun ay libo-libo na. Dagdag pa, yung cottage house na tinitirhan niya nung buntis siya, sa akin yon. Kung ipinarenta ko yon, libo-libo ang kikitain ko kada buwan. Nung ikinasal ang anak mo, wala ka man lang inihanda. Ngayon, gusto mo lang ng apo ng libre? Panaginip lang yan. Kung di mo ibibigay sa amin ang bata, di bayaran mo ang bawat sentimo na nagastos namin mula nung nagbuntis siya. Kung di mo kayang bayaran, di manahimik ka at umalis ka na dito. Totoo, nagpakasal ang anak niya. Wala siyang ginastos. Paano niya mababayaran yun ngayon? Ha 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 ha. Ano ba ang pera? May tao ba diyan? Halika. Ginoong Langley, naghandog ng mga regalo para kay MS, Madison at sa kanyang apo, 10 milyon sa cash, na sumisimbolo sa yaman mula pagsilang, at walang katapusang daloy ng kapalaran. 10 villa sa tabing dagat na kumakatawan sa pagmamahal na kasing lalim ng karagatan at maunlad na negosyo ng pamilya. 10 dekalidad na luxury cars na naghahangad ng makinang na kinabukasan at agarang tagumpay. Isang antigong porselanang asul, nagdadala ng yaman at kasaganaan, at mga pagpapala na pumupuno sa buong mundo. Isang kahangahangang pagtatanghal. Anong klaseng pamilya ito? Seryoso. Kahit ano sa listahang ito ay aabutin ng isang ordinaryong tao ng buong buhay para ma-afford. Anak? Anong klaseng background ang tatay ni Madison? Wala akong ideya. Narinig ko minsang nabanggit ni Madison na medyo mayaman ang kanyang pamilya. Pero hindi ko inakalang ganito sila kayaman. Gusto mo ng pera, di ba?
Sapat na ba ang lahat ng ito? Anak, mas mayaman pa ang kanyang pamilya kaysa sa pamilya ni Fiona. Kung tutulungan nila tayo, magkakaroon tayo ng malaking swerte. Pumunta ka at humingi ng tawad. Bilisan mo. Humiling ng tawad. Tatay, nagkamali ako. Tumahimik ka. Hindi ka karapat-dapat na tawagin akong tatay. Ano naman kung may konting pera ka? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ang tagapagmana ng McIntyre Group. Ang mga bagay na ito ay hindi kahit kailan nagkakahalaga ng aking pansin. Nagpapakitang gilas. Ha? Ayaw mo ng mga ito, di ba? Paano naman ang isang ito? Diyos ko, tama ba ang nakita ko? Anak, ano ito? Bilisan mo at sabihin mo, naiinip na ako rito. Ito ang nangungunang luxury brand sa buong mundo. Alahas ito mula sa Ryder Corporation. Ano ba ang pinagsasabi mo? Mahal ba ito? Hindi na nga lang tungkol sa presyo. Kahit anong piraso mula sa Ryder Corporation ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyon. Pero mas importante, kahit na may pera ka, hindi pa rin sapat. Kailangan mo ng mataas na antas ng katayuan sa lipunan. Kung hindi, hindi ka nga karapat-dapat na makapasok sa kanilang pintuan. Oh, Sina, huwag kang magpaka-overacting. Naalala mo si Fiona? Gusto niya ng crystal pendant mula sa Ryder. Pero hindi siya kwalipikadong bumili. Sinubukan niyang magpatulong, pero walang gustong magbenta sa kanya. Kaya, Hindi ba't wala lang tayo sa liga nila? Kung talagang gusto niyang ipagpantasyahan tayo, ano ang dapat nating gawin? Ang lahat ng mga bagay na ito ay para sana sa iyong dote. Pero ngayon parang hindi ka lang karapat-dapat. tatay, huwag po kayong magalit. Kasalanan ko ang lahat. Bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Sinusumpa ko mula ngayon. Pagtratrabahuhan ko ng mabuti si Madison. Justin, ano ba ang gusto mong sabihin? Oy, Bulag kami noon. Sige na, pwede bang kalimutan na natin ito? Para sa mga bata, pakiusap, huwag ninyo kaming isumbat ito. Ikaw, tama na. Hindi ka nga karapat-dapat na banggitin si Madison. Kung hindi ako nakarating ng maaga ngayon, hindi masasabi kung anong klaseng pagmamaltrato ang dinanas ni Madison. Sisiguraduhin kong bawat isa sa inyo ay magbabayad ng sapat na halaga para dito. Madison, sumama ka sa akin, tatay. Lahat ng nangyari noon ay tapos na ngayon. Ang alam ko lang, kahit ano ang mangyari, ikaw pa rin ang aking anak. oo. Salamat, tatay. Madison, ito ay regalo mula sa tatay. Desert Heart. Mula ngayon, hindi ka napahihirapan ni tatay kahit kailan. Magpanggap ka pa. Ano bang ginagawa mo? Matandang gago. Talagang magaling kang artista. Nag-hire ka ng ilang trabahador para magpanggap bilang iyong crew. Nag-imbento ka pa ng ilang bagay tungkol sa Desert Heart. Sayang ang talento mo kung hindi ka pumasok sa pag-arte. Ano ang pinagsasabi mo? Ang ibig kong sabihin, ang tinatawag na Desert Heart na ito ay peke. Ano ang ibig mong sabihin? Peke? Fiona, dahil sa katayuan ng tatay ko, hindi siya bababa sa pagbili ng mga peke. Ibalik mo sa akin. Bakit nagmamadali? Hintay lang, ilalantad kita. Ang aming McIntyre family, maaaring hindi kwalipikado para bumili ng alahas mula sa Ryder Corporation. Pero alam ko ang bawat isa estilo na ibinebenta ng Ryder. Ryder Corporation hindi kailanman gumawa ng ganito. Kailanman. Ay, matandang fossil ka. Halos kalahati ka na sa libingan. Lumalabas dito para manloko ng mga tao. Buti na lang si Fiona ay may konting sentido. Kung hindi, talagang nagawa mo na ito. Fiona? Totoo ba ang sinabi mo? Hindi ka ba nagsisi nito kanina lang? Kaya bakit ka babalik sa akin ngayon? Hindi naman ay, Fiona, mali ang pagkakaintindi mo sa kanya. Siya ay talagang nagproprotekta sa iyo kanina. Diba, anak? Oo, tama. Fiona, nagpanggap lang akong umamin ng pagkakamali para maprotektahan ka. Alam mong sa'yo lang, nakatuon ang puso ko. Yan ang gusto kong marinig. Sandali, kung ganoon ang sinasabi mo, lahat ng perang iyon, ang kotse at bahay ay peke rin. Siyempre, Ikaw. Fiona, anong ginagawa mo? Mr. Langley,
Hayaan mo siyang magwala. Mga ganitong bagay? 10 lang ang halaga niyan. Ginagago mo ba ang mga patay o ano? Gumawa ka lang ng mga modelo? Akala mo maloloko mo ako? Katawa-tawa. Ha. Nababaliw ka na talaga. Sa totoo lang, gusto mo lang mangloko. Nagdadala ka pa ng mga peking gamit. Hindi mo ba alam? Dati akong mabuting mamamayan. Laban ako sa mga manloloko tulad mo. Oy, Madison, hindi mo na kailangang pakialaman ang mga tulad nila. Anuman ang sinira nila ngayon, sisiguraduhin kong bayaran nila lahat. Ang pinakamahalaga ngayon ay ikaw. Halika na, umalis na tayo. Hinto diyan. Ginagago mo kami ng mga peking gamit? Ngayon gusto mo pang umalis kasama siya? May pakialam ka ba sa amin? Iwan mo ang anak ko dito. Habang nandito ako, walang makakaalis sa apo ko. Halika rito. Ay naku, Apo ko. Wanying Diyos ko. Ang sakit ng likod ko. Nanay, okay ka lang ba? Okay lang si nanay. Bilisan mo. Tingnan mo ang apo ko. Kung may mangyari man sa apo ko, ayaw ko na ring mabuhay. anak ko. Madison, kumusta ang pakiramdam mo? ay, ang sakit ng tiyan ko. Doktor, Nasaan ang lahat? Nawala ba sila? O ano? Tulong! May tumulong! Tulungan nyo kami. Bilis, dalhin ang pasyente sa operating room. Galaw. Diyos ko, sasabihin ko sa iyo, kung may mangyari man sa anak kong babae, pangako ko, hindi kita palalampasin. Tigilan mo ang pagsigaw. Anak din natin yan. Sasabihin ko sa'yo, ang anak mong babae, si Madison Langley, kahit hati-hatiin pa siya, hindi pa rin siya kasintahalaga ng anak natin. Kung hindi ka nakialam, na ipanganak na sana ang bata ngayon. Kung sakaling may mangyaring masama, ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya kong gawin. Kasalanan mo lahat yan. Dahil nakialam ka sa gitna. Kung may mangyari man sa apo ko, binabalaan kita. Kung maputol ang aming lahi, magwawala ako sa inyo. Talagang kayo lang ang may kasalanan sa sarili niyo. Ako. Hi, Madison. Okay ka lang ba? May masakit ba o may inaano ka? ang bata. Ay wala na. Ano? Doktor, anong ibig sabihin niya kanina? Nasaan ang bata? Sabihin mo ngayon, anong nangyari sa apo ko? Na-trauma ang tiyan ng pasyente. At naagasan. Inay. Hoy, inay. Anong problema mo? Ang kahabag-habag kong apo. Hindi man lang kita nakita, apo, at wala ka na. Madison, huwag kang malungkot. Basta't okay ka lang. Ang tagal kong naghirap, nagbigay ng napakarami. At sa wakas, magkakaroon na sana ako ng sariling anak. Kasalanan mo itong lahat. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang pumatay sa apo ko. Pinutol mo ang angkan namin. Lalabanan kita. Lumabas ka! Sinasabi ko sa'yo, kung magpapatuloy kang magkagulo, hindi ka makakalusot. Wisit, dahil ikaw ang tunay na ama ni Madison, paulit-ulit kitang pinagbigyan. Pero ayaw mong makinig. Kaya ngayon, magbabayad ka. Matanda. Pinatay mo ang anak ko. Ngayon, ibubuwis mo ang buhay mo. Sige, subukan mo akong saktan. Hindi na namin kailangang kumilos para harapin ang mga taong katulad nila. Isa kang probinsyano. Marahil ay hindi mo alam kung gaano kahigpit ang Ryder Corporation sa pagpuksa ng mga peking produkto, ha? Kung makikialam ka sa kanilang brand ngayon, sisiguraduhin nilang wala kang pagtataguan. Hello? Ito ba ang branch supervisor ng Ryder Corporation? Gusto kong magreklamo. May gumagamit ng hayagan ng inyong brand gumagawa ng mga peke at dekalidad na produkto? Pakipuntahan agad at seryosohin ito. Ha! Tapos ka na. Ang peking produkto sa kamay mo ay magiging ebidensya sa korte. Kaming lahat ay mga saksi. Wala kang paraan para itanggi ito. Matanda, kung alam mo ang ikabubuti mo, lumuhod ka na lang at humingi ng tawad.
bigyan mo kami ng kompensasyon. Ipagbuntis muli ng anak mong babae. Bigyan mo kami ng apo, baka sakaling patawarin ka namin. Tama. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi, pagdating ng supervisor, wala ka ng pagkakataong magmakaawa. Ang RY Corporation ay kayang durugin ka ng mas madali pa sa pagdura sa langgam. Mga tanga lang kayong lahat. Matigas pa rin ang ulo sa ganitong pagkakataon. Ang buong pamilya mo'y bulok na. Ikaw at si Madison, magkamukha kayong dalawa. Walang tunay na kakayahan. Ang alam lang ay magsalita ng magsalita. Nasa hukay ka na nga, pero hindi mo pa rin maiwan ang kahabag-habag mong pride. Diyos ko, Fiona, ayos ka lang ba? Masakit ba? Putang ina, baliw ka ba? ang lakas ng loob mong paluin ako? Sabihin mo ang gusto mong sabihin tungkol sa akin. Pero kung aapihin mo ang tatay ko, Gagapangan ko ang bibig mo. Naku, pinagbantaan mo pa si Fiona. Babayaran mo yan ngayon. Ako, Di ba sinabi lang ni Justin kanina, kapag dumating na ang supervisor, tapos na sila. Parang mga palaka sa ilalim ng balon. Lagi niyong ginagamit ang Ryder Corporation bilang sandigan, pero hindi niyo alam na sa paningin ko, walang kuwenta ang Ryder Corporation. Bastos ka sa Ryder Corporation. hahaha, baka sakaling matapos ito ng mapayapa. Pero kailangan mo pang mambastos sa Ryder Corporation. Naghahanap ka lang ng gulo. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para sa kanila. Ako, hoy! 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 Nababaliw na ba kayo? Hindi ba ninyo narinig na minumura niya ang Ryder Corporation? Sinasabi ko sa inyo, tumakbo na kayo o madadamay kayo sa kanya. Hindi mo makakausap ng matino ang isang matigas ang ulo. Humanap kayo ng disenteng puntod para sa kanya. Opo, sir. Ano ba ang ginagawa ninyo? Saan mo ako dadalhin? Ayaw kong sumama. Bitawan ng anak ko. Ayaw kong sumama. Tigil! Supervisor Brian, salamat at nandito ka na. Ikaw ang tumawag. May nagsasabing may nagpapanggap na produkto namin ang peke? Oo, ako yon. Ang pagtulong sa Ryder Corporation laban sa pangungopya ay nararapat lang nating gawin. Ituturo ko sa inyo kung sino. Siya yon. Yan ang tao. Sino ka? Supervisor Brian, asawa siya ng nanay ko. Basta't makatutulong ito sa Ryder Corporation na labanan ng paglabag sa copyright, handa akong isuplong ang sarili kong pamilya. At ikaw, sino ka naman? Justin McAllister, ang pangalan ko. Kasama ako ni Fiona McIntyre, kaibigan niya. Ha ha ha. Supervisor Brian, ako si Fiona. Ako yung tumawag sa'yo kanina. Sige, tama na yan. Tigilan na ang kalokohan. Ano ba talaga ang nangyayari dito? May alahas siya na tinatawag niyang Desert Heart at sabi niya, gawa raw ito ng Ryder. Pero sigurado ako na wala akong nakitang susi na ganyan dati. Peke yan sigurado. Eksakto, Supervisor Brian. Sinubukan lang niyang lokohin ang mga tao gamit ang peke. Tapos, dinungisan pa niya ang pangalan ng Ryder Corporation. Kaya nagalit talaga ako. Gusto ko siyang patigilin. Tapos, nagbanta pa siya na ipapabaon ako ng iba. Oh, Ako ang garantiya ng anak ko. Totoo lahat ng sinabi ng anak ko. Ikaw pala ang gumagaya sa amin, ha? Alam mo ba na zero tolerance ang Ryder Corporation sa mga pekeng produkto? Kapag nahuli namin, napakalaki ng parusa. Supervisor Brian, hindi nagkukunwari ang tatay ko. Tunay yung Desert Heart na yon. Fiona ay maraming alam tungkol sa mga alahas ng Ryder. Tiningnan niya ang bawat detalye. Sabi niya, peke. Aayaw pang aminin ha. Tama na. Ako ang magsasabi kung totoo o hindi. Ipakita mo sa akin ang item. Kita mo? Ayaw pa nga niyang ilabas. May kakaiba talagang nangyayari. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Dakpin na sila. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Ilabas mo ang alahas ngayon din. Kung hindi, Ryder Corporation ang kalaban mo. Isipin mo ang kahihinatnan. Wala kang karapatan na kausapin ako ng ganyan. Hahaha, anong sinabi mo? Bahala na. Sawa na akong mag-aksaya ng oras sa mga taong tulad mo. Ipakita mo na lang sa kanya. Oh. Gamitin mo naman ang mata mo. Tingnan mong mabuti. At sabihin mo sa amin kung tunay ito o hindi. Hey. Supervisor Brian. So, anong kwento tungkol dito? ano pa ba? Ang peke. Peke pa rin yan. Sinusuri lang ni Supervisor Brian kung gaano kalaki ng pirasong ito ang talagang peke. Kung gusto niyang magkagulo, huwag mo siyang pigilan. Itong Desert Heart, mula sa gawa hanggang sa materyales, pati na ang mga detalye sa loob,
Sa totoo lang, napakaganda sa lahat ng aspeto. Malinaw na ito ay gawa ng isa sa mga top designer ng Ryder Corporation. Sandali, Supervisor Brian, anong ibig mong sabihin doon? Sinasabi mo bang itong Desert Heart ay tunay na gawa ng Ryder Corporation? Imposible. Kahit isang pangkaraniwang singsing. Mula sa rider ay nasa mahigit 1 milyon ang halaga. Mas masalimuot pa ang disenyo ng Desert Heart na ito. Kung totoo man, ang labor cost pa lang ay napakataas na. Paano kayang ma-afford yan ng matandang yon? Kung tunay nga ito, talagang malaking problema tayo ngayon. Oo, tapos na tayo ngayon. Sa puntong ito, ano pang masasabi ninyong lahat? Hulihin ang 3? Gusto kong tapusin ito ng tuluyan. Huwag, teka, Ginoong Langley. Bulag ako, hindi ko nakita ang katotohanan. Kayo ay taong mapagpatawad. Dahil kay Madison, pakiawa, palayain ninyo kami. Anong ginagawa ninyong nakatayo diyan? Bilis, humingi ka ng tawad sa asawa mo. Sige na, bilis! Madison, lahat ng mali dito ay kasalanan ko. Lahat. Hoy, kausapin mo si Itay. Tulungan mo akong makiusap. Sinusumpa akong magbabago ako. Pagtratrabahuhan kita ng buong puso. Oo, Madison, magkaibigan tayo. Nakikiusap ako, pakiawa, palampasin mo na ito. Fiona, Justin, bigyan kita ng payo. Kayo ang may gawa nito. Hoy, sige na, ako. Hindi karapat-dapat ang kapatawaran ko para sa inyo. Oo nga pala, may pera ang pamilya ko. Kaya kong bayaran ng lahat. Hindi problema ang pera para sa akin. Babawiin ninyo ang sakit na idinulot ninyo sa anak ko ng 100 ulit. Ilabas ninyo sila. Teka, Ano, hahadlangan mo ako ngayon? Ginoong Langley, sa lahat ng anggulo, ang Desert Heart na ito ay talagang napakagandang piyesa. Pero peke pa rin ang peke. Pagke? Brian, tingnan mong mabuti. Ang tatay ko, hindi yan bibili ng peking gamit. Peke raw ito? Saan ang ebidensya mo? Sa totoo lang, sa una, wala rin akong nakitang depekto. Pero sa huli, napansin ko sa mismong gitna, sa likod ng malaking brilyante, may nakaukit na apelyido ng pamilya ninyo. Kaya sigurado akong peke ito. Dahil sa Ryder Corporation, kahit na mag-customize kami para sa mga VIP, initials lang ang inuukit namin. Hindi namin inuukit ang buong pangalan. Ay nako, muntik na akong maloko nila. Buti na lang. Salamat sa Diyos. Hay nako, sino ang mag-aakalang ganito kakapal ang mukha? Magagawa mong gamitin ang pangalan ng Ryder Corporation para gumawa ng peke? Tingnan natin kung paano ka lulusot dito. Pero sabi ni Supervisor Brian, napakaganda ng pagkakagawa. Kaya kahit peke, hindi pa rin ba yan magkakahalaga? Syempre hindi. Gaano man kaganda ang pagkakagawa ng ibang alahas, peke pa rin yan at mura lang. Pero kahit isang magaspang na bato, kapag sinertipikahan ng rider, agad na nagiging walang katumbas ang halaga. Ganyan ang lakas ng branding. Gets ko na. Kaya yung pekeng gamit nila ay halos walang kwenta. Eksakto. May mga taong hindi talaga nakaka-appreciate ng class. Bilang insider sa Ryder Corporation, hindi mo ba mache-check kung mayroon ng custom order na may nakaukit na apelyido? Yang paghanga mo sa lahat ng imported, paano ka pa naging supervisor? Hindi na kailangang mag-check dahil ang Ryder Corporation ay hindi pa kailanman gumawa ng ganon. Tama, sa level mo, hindi mo nga karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Naku, Supervisor Brian, hindi ko na kayang makinig nito. Tingnan mo siya, nagpapanggap pa rin sa harap mo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, bibigyan ko talaga siya ng leksyon. Supervisor Brian, kung talagang galing siya gaya ng sinasabi niya, bakit wala man lang siyang naibigay nung ikinasal ang anak niya? Yung wedding dress, ha? Pati yung underwear? Ako ang biyenan niya ang nag-provide. Sa totoo lang, nakakahiya yun. Ang dahilan lang kung bakit ako ay malinis na lumipat ay hindi sinang-ayunan ng tatay ko ang kasal. Sige, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ano pa ang saysay? Kung talagang mayaman siya, hindi siya magtatangka na mandaya gamit ang peking pera at gawang dokumento kanina. Kaya isa siyang professional na manloloko. Matandang scammer. Mukhang tungkulin ko ngayon ang maglinis ng gulo. Sige, subukan mo ako. Nagpanggap ka bilang aming brand ng Ryder Corporation. Dahil dito, nasira ang reputasyon ng aming brand. Kaya ngayon, sa ngalan ng korporasyon, opisyal kong ipinapadala sa iyo ang sulat ng abogado. Kailangan mong magbayad para sa lahat ng pagkalugi na dinanas ng Ryder Corporation. Hahaha, matandang gago ka. Narinig mo ba yon? Tapos ka na ngayon. Ang legal na team ng Ryder Corporation ay kilala sa hindi kailanman natalo sa kaso.
Magwawakas ka sa pagkalugi ng lahat. Ito ang tinatawag na dinulot mo ito sa sarili mo. Sa totoo lang, napakasaya nitong panoorin. Hahaha! Sige, Supervisor Brian, huwag kang tumayo diyan. Bilisan mo, arestuhin mo ang mga dalawa. Hayaan silang harapin ang mga kahihinatnan sa korte. Huwag kang mag-alala, hindi siya pupunta kahit saan. At hindi ka rin makakatakas. Teka, hoy! Supervisor Brian, anong ginagawa mo? Supervisor Brian, mali ang lahat ng iyong naiisip. Nasa iisang panig tayo dito. Sino ang nasa panig mo? Sa pagkakaalam ko, ikaw at si Madison ay legal na mag-asawa. Tama ba? Kaya pareho kayong dapat managot. Supervisor Brian, hindi naman legal ang kasal nila. Ano ang ibig mong sabihin? Bitawan mo ako, Supervisor Brian. Pakiusap. Tama ang nanay ko. Noong nagpakasal ako kay Madison, peke na marriage certificate iyon. Ang tunay kong asawa ay si Fiona. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Oo, kami ang tunay na pamilya dito. Tingnan mo. Supervisor Brian, totoo ang sinasabi niya. Hindi talaga sila kasal ni Madison. Justin, niloloko mo na ako simula pa noong 3 taon na ang nakalipas. Maging ang marriage certificate natin ay peke. Bastos ka talaga. Madison, matagal na kitang sinabihan. Ang magagawa mo lang ay magdala ng anak ni Fiona. Ang tulad mo, akala mo magiging asawa mo ako. Nakakatawa. Sige, dahil ganoon ang sitwasyon, wala na itong kinalaman sa iyo. Dalhin ninyo ang dalawang ito. Sandali. Hello, Mr. Langley. Ang tulad mo. Hindi dapat ako nakikipag-usap sa iyo. Ang numero ng telepono ng headquarters mo. Niloloko mo ba ako? Isa lang akong mababang level na branch supervisor. Hindi ko malalaman ang numero ng headquarters. Napakaraming antas sa pagitan natin. Alam mo ba kung ilan? Hindi kita pinapahingi nito. Gusto kong sagutin mo ang telepono. Ito ba ang ibig mong sabihin? Ito ba ang tawag mula sa headquarters? Huhuhu? Oo, tama yan. Matanda ka na. Hihinto ka pa ba? Mula nang magkakilala tayo, wala pang isang totoong salita ang lumabas sa bibig mo. Nagpapanggap ka pa rin. Ano, takot kang walang magpapabagsak sa'yo? Eksakto. Una, sinubukan mo kaming lokohin sa mga peking perang yon. Tapos, nagsimula kang magmalaki tungkol sa kung ano-anong kakaibang serbisyo. Ngayon, ikaw nag-aanggas ka pang may numero ka ng headquarters ng Ryder? Lalong lumalaki ang mga kasinungalingan mo. Kung walang pipigil sa'yo, aabot ka hanggang sa kalawakan sa kakadaldal mo. Tama, alam niyang wala na siyang takas, kaya gusto niyang magsalita ng magsalita bago mahuli. Haha, kung alam lang ninyo na itong Desert Heart Necklace ay pinakiusapan ako ng manager ng Ryder Corporation Headquarters na tanggapin. Hahaha. Teka, anong sinabi mo? Ang head ng Ryder ang nagmakaawa sa'yo para tanggapin mo yon? Sino ka ba? Ha? Nakakatawa yan. Matanda, hindi ka talaga susuko hanggat hindi ka lubog na lubog. Kung ganon, sige, tiyakin kong susuko ka ng tuluyan. Huwag. Ano ngayon? Sinira ko ang bagay na ipinagmamalaki mo. Sige na. Kung may bayag ka talaga, padalhan mo ako ng tao. Kung may dumating man, siya pa rin ang huhulihin nila. Sige, malalaman mo rin na may bayad ang ilang bagay. At ang bayad na yon ay hindi mo kayang bayaran. Sige, dyan lang kami. At maghihintay sa'yo. Sige, Supervisor Brian, huwag kang tumayo dyan. Bilisan mo at hulihin sila. Kung akusahan ka ng mga boss mo na nagkagulo ka, magiging sakit sa ulo mo ang mga kahihinatnan. Oo, tumigil ka na sa pagsasalita. Dalhin ninyo sila. Opo, sir. Oy, ipapayo ko sa iyo na huwag mong ibaba ang telepono. Baka ang tawag na ito ang magligtas sa buhay mo. Sino ito? Abala si Supervisor Brian. Tulungan natin siyang matapos ang mga kailangan niyang gawin. Oo, ngayon na. Magandang pagkakataon ito para makuha ang loob ni Supervisor Brian. Madison, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Basta pumayag ka lang, natulungan mo ulit ako at magkaroon ulit ng anak. Saka ako magiging mabuting salita para sa iyo kay Supervisor Brian. At maaari ninyong dalawa na panatilihin ang inyong mga buhay. Justin, kahit mamatay ako, hindi ako kailanman sasang-ayon sa gusto mo. Ay, hayaan mo na siyang mamatay.
Kaya mas gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan? 10 buwan ko siyang inalagaan ng walang saysay, at sa huli, lahat ay nasayang. Dahil sila ay kapwa itinakda para sa bilangguan, mas mabuti pang kunin ko na ang aking interes ng maaga. Tigil! Supervisor Brian, gusto mong ikaw mismo ang humarap sa kanya, tama ba? Kaya aalis na ako sa iyong daan. Suntukin mo siya. Kung hindi mo sampalin ang babaeng ito, guguluhin niya ang lugar na ito. Huwag kang magpahinuhod sa kanya. Diyos ko! Supervisor Brian, mali ang tinamaan mo. Ito ang maliit na bruha. Hindi, Supervisor Brian. Bakit mo hinahampas ang nanay ko? Wala siyang ginawang masama sa iyo. Eksakto. Sila ang mga iyon na gustong lokohin ka ng pekeng kalakal. Wala itong kinalaman sa amin. Tumahimik ka. Anong pekeng kalakal? Ang Desert Heart na kay Mr. Langley ay tunay. Ito ay talagang pasadyang piraso. Hindi, Supervisor Brian. Dapat nagkamali ka. Pakiusap, huwag hayaan mong lokohin ka ng dalawang iyon. Kayo lahat, tumahimik. Akala mo ba talagang tanga ako na hindi ko makilala ang sarili kong boss? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, okay? Dahil sa katangahan ninyo, natanggal na ako sa trabaho. Para sa bagay na ito, may utang kayo sa akin ng paliwanag. Ano? Tunay ba talaga ang Desert Heart na iyon? Ito ay isang pinakamahusay na piraso na kahit. Ang McIntyre family ay hindi makabili. Kung tunay nga ito, magkano ang halaga nito? Fiona, sinira mo ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Oh, itong Desert Heart ay regalo na ibinigay ko sa aking anak na babae. Dahil nasira ito, bayaran lang ito sa buong presyo may tao. Pumasok ka rito. Tapos na tayo, ganap na tayong tapos. Narinig ko na ang alahas na iyon ay nagkakahalaga ng malaking pera. May kasama ring 10 milyon sa cash at mga antigo. Kahit ibenta natin ang ating sarili, hindi natin mababayaran iyon. Fiona, ano ang gagawin natin? Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong saktan. Kung talagang wala nang magagawa, hihingin ko sa tatay ko na bayaran ito. Sa kakaunting ari-arian ng iyong McIntyre family, kahit ibenta mo ang lahat, hindi ito sasapat para sa Desert Heart. Hindi. Ang pagbasag sa Desert Heart ay sapat ng masama. Ngunit inapi mo ang aking anak na babae at pinagbuntis mo siya ng iyong anak. Iyan ay isang bagay na hindi ko kailanman papayagan. Tatay? Ilabas mo ako. Ano ang sinasabi mo, Madison? Kaya, hinahayaan mo lang silang umalis ng ganon? Hindi ko sila hinahayaan. Ayoko lang na madali silang makalusot. Para kay Madison, pababayaan ko kayo ngayon. Pero simula ngayon, wala na. Kayong kinalaman sa amin. Lumabas kayo, salamat. Salamat, Madison. Simula ngayon, magbabago na talaga kami at magiging disente. Madison, nagkamali ako sa iyo noon. Salamat sa pagpapatawad. Humingi ka ng tawad kay Madison. Madison, alam kong mali ako. Maging mabait ka. Pabayaan mo na kami. Lumabas kayo. Madison, hatid na kita. Madison, ano ang gusto mong gawin? Gusto kong maghintay hanggang sa rurok ng tagumpay nila, sa pag-aakala nila na nasa tuktok na sila, saka ko sila ibabagsak ng malakas. Gusto kong masaksihan nila ng personal kung paano unti-unting nagigiba ang lahat ng meron sila. Ano man ang gawin mo, sinusuportahan ka ni Dad. Dad, noon tinulungan mo ako nang ipasok mo si Justin sa Langley Group. Ngayon, hihilingin ko sa'yo na padalhan siya ng formal na imbitasyon sa party bilang pinakamayamang lalaki sa Grand Lakes at imbitahan ang bawat kilalang tao sa Bayport sa okasyon. At sa party, Sa harap ng lahat, tanggalin ang maingat nilang ginawang maskara. Gusto kong mailantad ang bawat maruming bagay na ginawa nila, ang bawat kasinungalingang binitawan nila para makita ng lahat. Gustong-gusto kong masira silang lubusan, maiwan ng walang-wala. Sa loob ng 3 araw, maghanda ng isang salo-salo sa Cloudview Manor sa ngalan ko. Siguraduhing imbitahin ang buong pamilya ni Justin McAllister. Diyos ko, halos mamatay ako sa takot. Akala ko talaga hindi na tayo makakalabas ng buhay ngayon. Hindi ko talaga inaasahan. Malaking tao pala ang tatay ni Madison.
Kahit ang pinuno ng Ryder Corporation ay kailangan pang humingi ng pabor sa kanya. Sino? Teka, sandali. Ang pinakamayamang lalaki sa Grand Lakes ay maghahanda ng salu-salo para sa kanyang anak na babae sa Cloudview Manor. Pinadalhan niya ako ng formal na imbitasyon. Inaanyayahan ng buong pamilya na dumalo sa okasyon ng sama-sama. Wow, haha. Ibig sabihin ba nito ay swerte na tayo? Ang pinakamayaman sa Grand Lakes? Hindi pwede. Fiona, nakalimutan mo bang ako ay isang empleyado sa kanyang grupo? Bukod pa riyan, nakuha ko ang trabaho sa pamamagitan ng internal referral. Oo, anak. Tiyak na nakita niya ang iyong talento. Basta't makakapit tayo sa malaking taong iyon. Wala si Madison at ang kanyang tatay. Pagdating ng panahon, babayaran ko bawat paghamak na dinanas ko 10 beses. 100 beses. Justin, alam kong hindi ako nagkamali sa iyo. Ang magagandang araw ng pamilya natin ay malapit na. Naku, ilan kaya ang mayayamang dadalo sa salu-salong iyon? Mahirap pang isipin. Ang party na ito ay ang pagbabalik tagumpay para sa kanyang anak na babae. Kailangan nating alamin kung ano talaga ang gusto niya. Tapos, pumili ng perpektong regalo at talagang maghanda. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito. Haha, oo nga, tama. Maligayang pag-uwi, Ginang Madison. Nitong nakaraang 3 taon, ang dami mong pinagdaanan doon. Pangako sa'yo ng tatay mo simula ngayon. Wala nang mang-aapi sa'yo kailanman. Umuwi ka na kasama ng tatay mo. Siya? Hunter, samahan mo muna si Madison para kumain. Aasikasuhin ko muna ang trabaho. Opo, sir. Ang daming pagkain? Ginang Madison, espesyal na ipina-airship ni Mr. Langley ang mga snow crab na ito mula Australia. Ito ang paborito mo dati. Sige, tikman mo. Ito naman ay sariwang snow lotus mula sa ani ngayong taon sa White Peak Mountain. At ang plato ng sea cucumber na ito, personal siyang pumunta sa dagat at pinili ang mga ito para sa'yo, isa-isa. Palaging abala ang tatay ko, pero naglaan pa rin ng oras para sa mga bagay na ito. Malamang, pagod na pagod siya. Sabi niya, hindi siya makapagtiwala sa iba para maghanda ng pagkain mo. Siya mismo ang dapat gumawa. Noong mga taong wala ka sa bahay, parang nawalan siya ng kaluluwa. Pero ngayon, nakauwi ka na rin. Oo, Ginang Madison. Talagang mahalaga ka sa kanya. Madison, gusto ba ang lasa ng mga putahing ito para sa'yo? Madison, anong nangyayari? Tatay, 3 taon akong nawala. Hindi mo lang ako sinisi. Ang bait-bait mo pa rin sa akin. Engkantada, anak kita, ang tanging anak ko. Kung hindi para sa'yo, para kanino pa. Anyway, ordinaryong pagkain lang ito. Madison, naghanda rin ako ng iba pang mga bagay para sa'yo. Sumama ka sa akin. Tingnan mo ang mga ito. Ito ay... Bawat isang damit ay espesyal na ginawa para sa'yo ng mga top international designer. Halika, pumili ka ng kahit anong gusto mo. Tatay, ang dami. Paano ko ba mache-check lahat to? Hindi lang tong mga damit, may alahas din. Nagpa-appointment na si tatay sa kilalang jewelry designer sa buong mundo para sa'yo. Bukas, darating sila diretsyo mula sa iba't ibang panig ng mundo at makikipagkita sa'yo ng harapan. Tatay, simpleng banquet lang yan. Hindi naman kailangan gawin ganito kagrande. Paano naman hindi? Uuwi na ang anak ko. Walang selebrasyon na masyadong magarbo para rito. Bukod pa riyan, ang anak ko ang dapat na pinakamakinang na bituin sa buong lugar. Naalala ko paborito mo talaga ang mga Anybag. Ang iyong espesyal na banquet ay malapit na. Pumunta ka sa tindahan at pumili ng ilang estilo. Tatay, ang mga Anybag sa abroad lang nabibili. Alam mo, 3 araw na lang ang banquet. Kahit mag-abroad tayo ngayon, huli na. Sa aking diksyonaryo, walang katagang huli na. Binibini Madison, narinig ni G. Langley na gusto mo ang mga Anybag, kaya nagtayo siya ng dedikadong Any counter dito mismo sa Bayport. Para, kapag gusto mo ng bag, hindi mo na kailangang pumunta pa sa abroad. Ginastusan mo ng ganyan? Kalaki para lang magtayo ng counter sa Bayport? Hindi ba yan parang sayang? Basta gusto ng anak ko, sulit na yan. Sige, magpatuloy ka. Negosyo naman natin to. Kunin mo ang kahit anong gusto mo. Salamat, tatay. Tatay, aalis na ako. See ya. Ikaw ba ang manager ng Any Boutique dito sa Bayport? Ako si Nathaniel Langley. G. Langley, may mga tagubilin po ba kayo para sa akin? Tungkol doon sa limited edition bag na nabanggit ko noon.
Handa na ba? Papunta na si Madison sa inyong tindahan. Dapat ibigay mo sa kanya ang pinakamagandang serbisyo. Walang problema, G. Langley. Pauwi na ako mula sa headquarters. Malapit na akong dumating. Diyos ko! Fiona, ito ba yung tindahan na sinasabi mo dati? Ginawa ko ang lahat at humingi ng maraming pabor. Ang mga regalo pa lang, mahigit 100,000 na ang halaga. Saka ko lang nalaman na ang pinakagusto ni Miss Langley ay ang mga bag ng Annie. 100,000 para lang sa insider info. Pero tingnan mo ang mga bag dito. Sino ba ang nakakaalam kung alin talaga ang gusto niya? Narinig ko kasi, naglabas ang Annie headquarters ng bagong made-to-order na bag. Isa lang sa buong mundo, eksklusibo. Parang ultimate collector's piece na talaga. Lahat ng mayayamang socialite ay desperadong gustong makuha ito. Magugustuhan din ito sigurado ni Miss Langley. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa Bayport branch pa ipinadala ng headquarters. Kung tatanungin mo ako, parang nasa panig natin ang tadhana. Basta makuha lang natin ang napakagandang bag na ito at ibigay kay Miss Langley sa banquet na yon sa harap ng lahat. Siguradong ma-impress siya. Pero Fiona, sa tingin ko, hindi naman mura ang tindahang ito. At sabi mo, one of a kind sa buong mundo ang bag na yon, kaya siguradong napakamahal, di ba? Green Forest ang tawag sa bag na ito. 7 milyon ang presyo. 7 milyon? Umalis na tayo. Ma, anong ginagawa mo? 7 milyon? Wala tayong ganoong pera. Huwag kang mag-alala, Ma. Si Fiona ay naibenta na ang kanyang cottage house. Pati na ang lahat ng ipon niya sa mga nakaraang taon. Siguradong sapat na ang pera niya para mabili ito. Basta, masaya si Miss Langley. Sulit ang lahat. Ano man ang mangyari, kailangan nating makuha ang Green Forest ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Lisa, ako ang sales consultant dito. Maaari ko bang itanong, may particular ba kayong style na gusto? Maaari kong ipaliwanag ng detalyado kung gusto ninyo. Hindi na kailangan. Gusto lang namin ang limited edition na made-to-order na bag. Ang Green Forest. Ha? Ang Green Forest? Pasensya na. Tungkol sa bag na yon. Hoy, walang problema sa pera. Dali, kunin mo na lang at ibigay sa amin ang bag. Sir, mali ang pagkakaintindi ninyo. Ang ibig kong sabihin, na-reserve na po ang bag na yon ng ibang tao. Ano? Anong gagawin natin, anak? Kung hindi mo mabok, masisira ba ang kinabukasan mo? Hoy, tingnan mo. Nagpunta pa kami rito ng espesyal. Nandito lang kami para bilhin yung Green Forest. Nakahanda na nga ang pera. Pakiusap, matutulungan mo ba kami? Oo. Basta tulungan mo lang kami na makuha yung Green Forest. Pangako, may makukuha kang maganda mula rito. Pasensya na talaga. Yung customer na iyon ay nauna lang sa inyo ng 2 minuto. Siya ang unang nag-book. Madison Langley? Ah, Anong ginagawa mo rito? Malinaw naman na bumili ako ng bag. May problema ba? anong klaseng ugali yan sa nanay ko? Nag-aral ka ba talaga ng magandang asal? Dati tinatawag mo akong nanay. Ngayon 2 araw pa lang. Mula nang umalis ka, parang hindi mo na kami kilala. Ikaw ba yan? Anong klaseng suot mo yan? Hindi mo man lang alam kung paano maging matipid. Paano mo nagawang sabihin yan? Nang ikinasal ako sa anak mo ng 3 taon, wala akong binili para sa sarili ko. Ngayon, nasa Langley family na ako ulit. Mabibili ko ang gusto ko. Wala kang pakialam. Justin, hawak niya yung Green Forest. Green Forest? Anak, kung hindi mo makuha ang bag na ito, makakaapekto ba ito sa kinabukasan mo? Kukunin mo sa akin? Hindi pwede. Justin, anong gusto mong gawin? Ilapag mo ang bag o hindi ka makakaalis. Alam mo ba ang ibig sabihin ng una sa pila, unang naseserbisyuhan? Ako ang unang nakakita nitong bag. Bakit ko ipagkakatiwala ito sa'yo? Madison, akala mo ba dahil lang may pera ka? Magaling ka na? Maging matalino ka. Ilapag mo yan at umalis ka o magsisisi ka. Wow, ang bilis mong magbago ng ugali. Noon, nang lumuhod ka at humingi ng tawad, hindi ka ganyan. Tumigil ka! Noon yun. Hindi na kita natatakot ngayon. Ang estado ng anak ko ay ibang-iba na ngayon. Oh? Sige, sabihin mo sa akin kung ano na ang estado niya ngayon. Huwag na lang. Baka himatayin ka kapag narinig mo. Tangang walang alam, makinig ka. Opisyal na nakatanggap si Justin ng personal na imbitasyon sa isang handaan mula sa pinakamayamang tao sa Grand Lakes. Sa loob ng 3 araw, dadalo siya bilang isang karangalang panauhin. Personal na dadalo sa handaan na inihanda ng milyonaryo para sa kanyang anak na babae. Ano? So sino ba talaga siya? Maging mapansin ng pinakamayamang tao, talagang magaling siguro si Mr. McAllister. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito at siguraduhing maipagmamalaki ko ang sarili ko sa kanya. Binibini, malinaw na. Nakuha na ni Mr. McAllister ang pabor ng tycoon.
Hindi ko alam kung bakit ang tapang mo. Akala mo makakalaban mo siya sa kahit ano. Ano? Dahil lang connected ka sa tycoon, pwedeng sumingit ka. Oo, ang isang tulad ni Mr. McAllister, hindi na kailangang pumila. Dapat nating ibigay sa kanya ang pinakamataas na level ng serbisyo. Matalino ka? Natuwa ako. Salamat sa papuri, Ginoong McAllister. Dahil nakuha mo na ang tiwala ng tycoon, naging mahalagang bisita ka na sa aming tindahan. Sa anumang paraan, dapat gawin namin ang lahat para masiyahan ka. Binibini Langley, ako ngayon ang opisyal na kinatawan ng Any Boutique upang ipaalam sa iyo, ang Green Forest bag na ito ay hindi sa iyo. Paano kung ipilit kong makuha ang bag na ito? Kahit anong mangyari? Kung ganoon, sinusuway mo ang kabutihan at humahanap ka ng gulo. Ang payo ko ay ibaba mo na lang ito ng maayos. Kung hindi, magkakaproblema ka. Alam kong may konting pera ang pamilya mo, pero malaki na ang narating ni Justin ngayon. Kayang-kaya niyang durugin ka. Parang langgam lang. Bilisan mo at lumuhod, humingi ng tawad, at aminin mong mali ka. Tapos iabot mo ang Green Forest. Siguro, kung maganda ang mood ko, palalampasin ko na lang ito. Bakit ka nakatayo lang dyan parang tanga? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak ko? Bilisan mo at umalis ka na. Madison, dapat kang magpasalamat kay Justin dahil binigyan ka niya ng pagkakataon. Kung hindi, tapos na kayo ng tatay mo. Hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan. Justin? Wala kang karapatan na paalisin ako. Ikaw? Madison, saan ba nanggagaling ang tiwala mo? Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Madison, maglinaw ka. Ngayon, hindi lang si Justin ang kalaban mo. Kung hindi mo siya rerespetuhin, parang dinudungisan mo na rin ang pinakamayamang lalaki. Sa tingin ko, kailangan lang siyang pagsabihan. Panoorin mo kung paano kita tuturuan ngayon. Talaga? Subukan mong hawakan ako. Ikaw. Kumalma ka. Hindi ngayon ang tamang panahon para pag-initan siya. Tama, malapit na ang salo-salo. Ang pangunahing dapat nating gawin ay makuha muna ang pitaka. Kapag nakalapit na tayo sa pinakamayamang pamilya, hindi na natin kailangang asikasuhin siya. May ibang mag-aasikaso sa kanya. Bago mangyari iyon, mas mabuting huwag tayong gumawa ng gulo. Sige, hayaan mo na siyang magwala ng ilang araw pagkatapos ng komperensya, tapos tiyaking mawawalan siya ng lahat. Miss Lisa, sa pagkakaalam ko, 7 milyon ang halaga ng Green Forest na ito. Tama ba? Opo, Mr. McAllister. Magbabayad ako ng 8 milyon. Tataasan ko ang taya. Narinig mo ba? Dagdag 1 milyon ang tinaas ng taya ni Mr. McAllister. Kung matalino ka, ibigay mo na lang ang pitaka. Mukhang wala kang kinatatakutan, ha? Miss Lisa, dahil nakakuha ako ng espesyal na imbitasyon mula sa pinakamayamang pamilya, alam mo kung gaano ako kahalaga sa kanila. Kung matutulungan mo akong makuha itong Green Forest ngayon, madali kong maipapakiusap ang tungkol sa iyo sa kanilang pinuno para ma-promote ka bilang manager o kung anuman. Manager? Salamat sa paalala. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mababalik sa iyo ang pitaka ngayong araw. Miss Langley, ibibigay mo ba ang pitaka o hindi? Hindi. Huwag mo akong sisihin. Ruwardiya, ipalabas mo siya para sa akin. Kung sino man sa inyo ang mangahas na hawakan ako, sinisiguro ko, sa loob ng 1 minuto, mapapadala ang bidyong ito sa any headquarters. Ang presyo para sa Green Forest ay 7 milyon. Aalok ako ng 8 milyon. Dapat alam mo, mahigpit ang kontrol ng headquarters sa mga tindahan nito. Kung malaman nila na pinaiigting mo ang mga presyo at inaagaw ang mga produkto, alam mo kung ano ang kahihinatnan. Ano? Madison, napagtanto mong hindi mo kami kayang guluhin. Gumamit ka ng ganitong mababang klaseng panlilinlang? Wala ka bang kahihiyan? Isang kahihiyan ka lang. Seryoso. Ew. Hoy, hindi siya makatuwiran at ayaw ibigay sa atin. Huwag kang mag-alala. Panoorin mo kaming humawak nito. Madison, hindi mo talaga iniisip na hindi namin kayang harapin ka, di ba? Miss Lisa, naaalala kong talagang pinahahalagahan ng Any ang mga karapatan ng empleyado. Kung makatagpo sila ng isang customer na bastos o hindi makatuwiran, may karapatan silang tumangging magbenta. Tama ba? Tama iyan. Nakasulat iyan sa mga patakaran. Miss Langley, batay sa kawalan ng respeto mo kanina, napagpasyahan ko na ang aming tindahan ay hindi na magbibigay sa iyo ng anumang serbisyo. Ang mga walang respeto ay kayo. Haha! Madison, sinong maniniwala sa kalokohan mo? Lahat ng narito ay saksi. Mapapatunayan nila na nagsasabi ng totoo si Miss Lisa. Hahamon ka?
Akala mo ba kaya mo, ha? Tama na, Miss Lisa. Kanselahin mo na lang ang kanyang order. I-block mo siya. Hindi na siya magiging customer ng Annie. Sige, aayusin ko ito kaagad. Maghintay ka lang. Ito, hindi ito maaaring mangyari. Anong problema? Bakit ka sumisigaw? Wala talagang record ng kanyang bayad sa system na ito. Anong sinabi mo? Madison, hindi ka pa nagbabayad, di ba? Ikaw ang nagsabi ng first come first serve, pero hindi ka nagbayad at nakikipag-usap ka pa sa amin? Mukhang mayaman ang pamilya niya, pero hindi sapat para gumastos ng ilang milyon sa isang bag. Miss Lisa, paano hinahawakan ng inyong tindahan ang mga customer na ganito? Para sa isang hindi nagbabayad at gustong kunin lang ang bag, malinaw na magnanakaw yan. Ang magnanakaw ay dapat dalhin sa presinto. Dapat siyang kasuhan sa halagang sinubukan niyang nakawin. Narinig mo ba yan? 7 milyon, kakasuhan. Baka buong buhay niya sa bilangguan ang gugulin. Ha! Akala mo konting pera ay pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Sasabihin ko sa'yo, ang Any Boutique ay pagmamayari ng pinakamayaman. Nasaktan mo ang big boss. Ngayon wala nang makakaprotekta sa'yo. Tama na? Bakit nakatayo lang kayo diyan? Bilisan nyo at arestuhin ang magnanakaw na ito at dalhin sa kulungan. Sinong nagsabing ninakaw ko ang bag na ito? Pakiusap, tumigil ka sa pagpapakatapang. Seryoso, ang tindahan ay walang record ng iyong bayad. Sasabihin mo ba talaga? Nasira ang system ng tindahan? Nakakatawa yan. Huwag mong isiping gumawa ng kwento. Ikaw, sa totoo lang, kapag bumibili ako ng bag dito, hindi ko kailangang magbayad. Nakakatawa yan. Akala mo tatay mo ang may-ari ng tindahang ito, kaya hindi ka na kailangang magbayad? Paano ko hindi napansin na mahilig kang magyabang? Kung ano ang ama, siya rin ang anak. Kasing tigas ng ulo ng matandang yon. Itabi mo ang mga dahilan mo para sa mga pulis. Ngayon, inuutusan ko kayong arestuhin siya. Tumigil kayo diyan! Hinahamon mo ba ang utos ko? Bakit ka kumakampi sa mga dayuhan? Ayaw mo na ba ng trabaho mo? Ikaw. Lisa, dapat alam mo ito ng mabuti. Nakuha na ni Justin ang atensyon ng pinakamayamang lalaki. Hindi maganda na hayagan kang sumalungat sa kanya. Lahat pakiusap, kumalma kayo. Si Miss Langley ay hindi mo dapat gagambalain. Nagbibiro ka ba? Mabuti pang ipaliwanag mo ng malinaw. O naniniwala ka bang mapapalis kita sa isang salita lang? Sinabi ko na sa iyo noon, ang butik ay may shares na pagmamayari ng pinakamayamang lalaki. Kahit pa ang hari mismo ang dumating, kailangan pa rin niyang magbayad. Pero hindi pa katagalan, ang pinakamayaman ay personal na pumunta sa tindahan at binigyan ng kanyang kamag-anak ng mga pribilehiyo ng Supreme VIP. Ang ibig mong sabihin? Kung ang kanyang anak na babae ay pumunta sa tindahan, hindi na niya kailangang magbayad at kukuha na lang ng kahit anong gusto niya, iyon ay nagpapakita na isa siya sa mga Supreme VIP. Ibig sabihin, siya at ang pinakamayaman ay may napakalapit na relasyon. Ha? Sa palagay mo ay may connection siya sa pinakamayaman? Sige na, paano naman posible iyon? Imposible. 3 taon na siyang napangasawa sa pamilya. Kung kilala niya ang pinakamayaman, noon pa sana niya ipinagmayabang iyon. Hindi ko ito binanggit noon dahil ayokong masaktan ang iyong kahabag-habag na pagpapahalaga sa sarili. Pero ngayon, ginagamit mo ito bilang panakot para magmayabang sa akin. Nakakatawa. Siguro nagsisinungaling siya. Lisa, mabuti pang tingnan mo ang listahan ng mga Supreme VIP. Tingnan mo kung kasama siya o hindi. Tama, bilisan mo tingnan. Sa mga ito na naitalang mga Supreme VIP, hindi kasama ang edad at kasarian. May isang tao lang na tumutugma sa kanyang pagkakakilanlan. Sino iyon? Ito ang anak na babae ng pinakamayamang lalaki na si Miss Langley. Ano ang sinabi mo? Anak siya ng pinakamayaman? Ha ha ha! Nakakatawa talaga to. Siya? Seryoso? Paano siya naging anak ng pinakamayaman? Ang plastic mo talaga. Alam kong may kaya pamilya mo. Pero teka, anak ng tycoon? Iba yon. Hindi ka pwedeng magpanggap na siya. Eksakto. Nakita na nating lahat ang tatay niya. Yang matandang yon, imposibleng siya ang pinakamayaman. Bawasan mo.
ang iyong pagsasalita. Bakit? Nasasaktan ka ba dahil tama ako? Kung totoong pinakamayaman ang tatay mo, bakit kanya iiwan sa amin at walang binigay kahit piso sa loob ng 3 taon? Sandali, totoo bang may ganyan? Tumira siya sa bahay namin ng 3 buong taon. Kumain ng pagkain namin. Natulog sa mga kwarto namin. Seryoso, gagawin ba yun ng isang tycoon? Gagawin ba? Palagi siyang nangangailangan ng tulong ko para lang mabuhay. Madison, sa lahat ng pwedeng pagpanggapang identity, anak ng pinakamayaman pa ang pinili mong gawin. Talagang walang hiya ang ibang tao. Tama ang tatay ko. Hindi mo talaga mapapaliwanagan ng mga tanga. Tama na. Hoy, nangahas ka talagang magpanggap na anak ng tycoon. Gamit ang titulong yon para manloko. Ngayon, malaki na ang problema mo. Masyado kang mababa para sa akin. Wala akong oras para magpaliwanag sa'yo. Tawagin mo ang manager mo. O hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Tinatakot mo pa rin ako? Tingnan natin kung gaano kakatapang. May tao ba dyan? Hulihin siya. Ang mga taong katulad niya ay nararapat sa tunay na parusa. Madison, ngayon, yung tatay mong matanda, hindi ka na niya maliligtas. Magdusa ka na lang sa bilangguan. Dalhin siya! Ito na lang ang huling sasabihin ko. Kung hindi mo ako pakakawalan ngayon din, wala ka ng oras para magsisi. Hindi ako makapaniwala na iginalang pa kita. Paulit-ulit mo akong inaasar. Bago ka mapunta sa bilangguan, mukhang kailangan kitang turuan. Ipakita sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng mga patakaran. Tigil. Manager, Bitawan. Miss. Ang tagal ko nang inihahanda ito. Hindi ngayon ang tamang panahon para lumabas ang katotohanan. Mukhang si Miss Madison. Ayaw niyang malaman ng sino man ang tunay niyang pagkatao. Manager, sa wakas nakabalik ka na. Lahat ito ay dahil sa babaeng ito na nagsimula ng gulo? Ginulo niya ang buong tindahan? Tama siya. Sinubukan lang niyang magnakaw at nahuli namin siya. Anong sinabi mo? Magnanakaw? Tama, matapos naming mabunyag ito, hindi lang siya tumangging makipagtulungan. Pinagmalaki pa niyang anak siya ng pinakamayamang lalaki. Wala na siya sa sarili. Manager, kaya ko nang ayusin ang maliit na bagay na ito. Hindi mo na kailangang makialam. Tama na. Manager, ako. Kung magsasabi ka pa ng isang walang kwentang salita, naniniwala ka bang gagawin kung hindi ka na muling makapagsalita? Hoy, manager. Alam ko, kapag may ganitong nangyayari sa inyong tindahan, talagang nakakasira ito sa pangalan ng brand. Pero sa totoo lang, hindi ito kasalanan ni Miss Lisa. Oo, maaari kaming magpatunay lahat. Kung iisipin mo, lahat ito ay gawa ng babaeng ito. Tumahimik na kayo. Bakit ka nananakit ng tao? Hoy ikaw, anak. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo sinuntok si Justin? Dahil karapat-dapat siya diyan. Hindi, hayop. Sinusubukan ko lang tulungan kang hulihin yung magnanakaw. Ni hindi mo man lang ako pinasalamatan. Sa halip, ako pa ang hinabol mo. Sa estado ni Ginang Langley, walang dahilan para magnakaw siya ng kahit ano. Talagang bulag ka. Anong klaseng estado ba meron siya? Tingnan mong mabuti. Si Justin ang paborito ng pinakamayamang lalaki. Eh ano naman? Anong kinalaman ko doon? Mga tao. Kayo, ano ba ang balak ninyong gawin? Ginang Langley, paano ninyo gustong asikasuhin ang mga taong ito? Palayasin para hindi nila sirain ang magandang mood ko. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Subukan nyo nga. Naniniwala ba kayong isang salita lang ng anak ko ay matatanggal na kayong lahat sa trabaho? Sige, ano ang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Huwag niyo akong itulak! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tanggal ka na. Wag, pakiusap, nagmamakaawa ako. Sino ba sa'yo? Paumanhin, Ginang Langley, hindi ko naisip ng maayos at hinayaan kong maapi kayo. Huwag po kayong magalit. Ayos lang. Wala itong kinalaman sa iyo. Siya nga pala, meron pa akong limited edition na bag sa opisina ko. Kung hindi kayo mag-aalala, sama kayo tingnan natin. Salamat sa pag-alala. Teka, ano ba talaga ang nangyari? Malinaw na ang sinabi natin kanina. Konektado na tayo sa pinakamayaman ngayon. Paano nila nagawang palayasin pa rin tayo? Ano ba talaga ang totoong sitwasyon dito? Justin, hindi kaya siya talaga ang anak ng pinakamayaman? Kung totoo iyan, wala na tayo, di ba? Wala na? Oo, Justin. Hindi pwede. Mag-sorry na lang tayo sa kanya. Kung magagalit talaga ang pinakamayaman, wala na talaga tayo. Alam ko na ang nangyayari, tingnan mo. Ano na naman kaya ang ginagawa nila?
Wala ka bang alam o ano? Lalaki at babae lang, mag-isa sa kwarto, sigurado ako, nagkakagusto yan. Oo, yan talagang nangyayari. Ayan, yan ang sinasabi ko. Nakakuha na nga siya ng bag. Bakit pa siya pumasok doon kasama niya? Talagang may namumuong pagtitinginan niyang dalawang yan. Ganoon pala. Alam ko na palaging ipinagtatanggol siya ng manager. Nagkakagusto pala tong mga gago. Tingnan mo, haharapin ko sila ngayon din. Hoy Justin, huwag kang magpadalos-dalos. Hintayin mong matapos ang handaan, saka natin sila aayusin. Kailangan nating isipin ang mas malaking larawan ngayon. Buisit, kayong dalawa, maghintay kayo. Lahat ng kahihiyan na dinanas ko ngayon, sinusumpa ko. Babayaran ninyo yan ng doble. Oy, Dad. Dad, maganda ba ako ngayon? ang ganda-ganda. Sobrang ganda talaga. Noong nasa Bayport pa, lahat ng kilalang tao alam lang na may anak akong babae. Pero wala pang nakakakita sa kanya. Ngayon, opisyal na akong magpapakilala sa kanya. Oo, Dad. Bago ang handaan, kailangan kong asikasuhin ang isang bagay. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Sige, hindi na kita tatanungin. Tandaan mo lang, kahit anong gawin mo, laging susuportahan kita ng walang pasubali. Ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa ospital. Opo, MS, Madison. McAllister family, McIntyre family, McIntyre family. Ngayon, ibabalik ko ang lahat na nawala sa akin nitong 3 taon. Tapos na ang oras mo. Hoy, sino ka? Hindi mo ba alam na dapat kang kumatok bago pumasok? Dr. Arthur Preston. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ikaw pala. Anong kailangan mo sa akin? Noong nagpa-IVF procedure ako, ikaw ang nag-implant ng embryo sa katawan ko. Makinig ka, binabalaan kita. Huwag kang maglakas loob na magsinungaling. Ininsulto mo ang aking profesional na etika. Gusto mo bang tawagan ko ang pulis para sa'yo? Sige, bagay na bagay yan sa akin. Mabuti nga, hayaan nating tingnan ng pulis ang iyong mga bank transfer at chat records kay Fiona. Paano mo nakuha ang mga yon? Nabura ko na ang lahat. Well, pasensya na. Pinabili ko sa tatay ko ang kumpanyang yon. At pinarecover ko para sa akin ang data. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Kaya inumangkahi kong makipagtulungan ka sa akin at tumistigo laban kina Fiona at Justin ng harapan. Kung hindi, Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong manakot sa akin. Akala mo ba talaga na wala akong koneksyon? sa ospital na ito, gaano kalakas ang connection mo? Sabihin mo sa akin. Sige, makinig ka. Ang direktor ng ospital na ito ay tiyo ko. Buong ospital ang nasa likod ko. Anong magagawa mo? Walang magawa kang gago. Akala mo mahihila mo akong tumestigo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Panaginip lang yan. Di talagang bulok ang ospital na ito. Mag-isang salita ka pang kalokohan dito. At sasampalin kita. Tigilan mo yan. Bastos ka? Nanggugulo ka ba? O ano? Tito, bakit mo ako hinampas? Bakit kita hahampasin? Nag-iisip ka ba? Ang lakas ng loob mong manggulo sa tagapagmana ng pinakamayamang pamilya? Gusto mo bang mamatay? Tagapagmana ng pinakamayamang pamilya. Hoy, Miss Madison, kasalanan niya ang lahat. Pero pakiusap, ipagpaumanhin mo na siya ngayon. Bakit ka nakatayo lang diyan? Oh, Miss Madison, ako po. Wala po akong isip na naisahan po ako ni na Fiona at Justin. Yung mga hamak na yon, biktima lang po ako. Kung hindi, kahit daang beses pa ang lakas ng loob ko. Paano ako magkakalakas ng loob na magpakawalang galang sa inyo? Ang mga taong katulad niya ay nagdudungis lang sa propesyon ng medisina. Oo, tama po kayo. Ako po ay hindi karapat-dapat. Hindi po ako bagay maging doktor. Ang hiling ko lang sa iyo, sumama ka sa akin at ituro mo ng harapan sina Justin at Fiona. Tapos magpakumbaba ka pagkatapos. Tanggapin ang legal na parusa. May problema ba dyan? Wala pong problema. Dalhin mo siya sa konsultasyon. Hintayin ang tawag ko. Opo. Miss Madison. Bilang pinuno ng ospital,
Dapat ipinagtatanggol mo ang karapatan ng mga pasyente, pero inabuso mo ng paulit-ulit ang iyong kapangyarihan. Pinagtakpan ng pamangkin mo. Alam mo na ang dapat mong gawin, di ba? Miss Madison, naiintindihan ko. Magbibitiw ako agad sa posisyon ko bilang direktor at magpapakumbaba sa presinto. Kung may malaman akong kahit anong pagtatago mo, papanagutan mo yan. Hindi ko po magagawa. Talagang hindi. Miss Madison, ako po. Oh, Justin, ikaw naman. Pumunta ka sa venue. Opo, Ito ang Cloudview Manor. Kaya pala ito ang pinili ng tycoon. Talagang high class at eleganteng-elegante. Siyempre naman, ang Cloudview Manor ang nag-iisang 7-star hotel sa Bayport. Tama, kung gusto mong magrenta dito, nasa 1 milyon pataas ang isang araw. 1 milyon? Ang mahal naman. Oo, sa wakas, nakita ko na ang tunay na high society. Kailangan kong kumuha ng maraming litrato para may maipagmayabang ako pag-uwi. Haha. Naku po, yung mga brilyante sa upuan na to, pandikit lang yan, di ba? Tigil. Huwag mong hawakan yan, hoy! Baliw ka ba? Hindi mo talaga pwedeng galawin ang upuang ito? Ano ba? Upuan lang naman yan. Ganon ba talaga kaimportante? Nagtataka lang ako. Alam mo ba na ang upuang ito ay espesyal na ginawa para sa anak ng pinakamayaman? Totoong brilyante ang lahat ng nakadikit dito. Kung masira mo yan, kahit ibenta natin ang sarili natin, hindi natin mababayaran. Brilyante ang mga to? Wow. Nakakagulat. Buti na lang hindi ko hinawakan. Kung hindi, malaking problema ito. Ma, huwag kang magpaka-probinsyana. Lahat ng nandito ngayon ay mga top sa kanilang larangan sa Bayport. Nandito tayo para samantalahin ang pagkakataon. At sana ay makipagkaibigan kay Miss Langley at sa lahat ng mga importanteng tao. Huwag mo kaming ipahiya, okay? Oo, naiintindihan ko. Tama. Nasa harapan na natin ang ating pagkakataon para magtagumpay. Kaya hindi tayo pwedeng magkamali. Sige, hindi na ako mag-iingay. Hindi na. Hoy, sino yung paparating? Tingnan mo ang ingay. Si Miss Langley na yan, sigurado. Justin, sa tingin ko si Miss Langley na ang dumating. Pumunta tayo roon agad. Si? Daan? Bakit siya? Madison, anong ginagawa mo rito? Anong pakialam mo? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para kausapin ang anak ko ng ganyan? Pwede bang kontrolin mo naman ang sarili mo? Ito ay party para sa pinakamayamang heiress sa bayan. Ang tulad mo ay hindi nababagay dito. Tama ka diyan, Madison. Mag-intindi ka naman. Okay? Gumawa ka ng paraan sa sarili mo at umalis ka na. Huwag mong hanapin ang gulo. Gusto ninyong paalisin ako? Kung hindi gumagana ang tenga mo, mas mabuting magpatingin ka. Tigilan mo nang ikahiya ang sarili mo dito. Bilisan mo at umalis ka na. Tigilan mo nang gawing hindi komportable ang lahat. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa akin, ang buong handaan na ito ay hindi na kailangan pang ituloy. Ha ha ha. Wala ka talagang hiya. Alam ng lahat dito na ang party na ito ay galing sa pinakamayaman para sa kanyang anak. Anong kinalaman mo doon? Sigurado ka bang hindi mo rin nilinlang ang sarili mo sa iyong mga kasinungalingan? Akala mo ba talaga ikaw ang heiress? Huwag mong isiping hindi namin alam ang totoong nangyayari. Maging tapat tayo, nakalapit ka lang sa manager. Sa pagbebenta ng sarili mo, hindi ba? Justin, siniraan mo talaga ang pangalan ko. Wala ka talagang pakialam kung magdulot ka ng gulo. Manahimik ka na. Nasa gulo ka na nga ngayon. Tama ka. Hayagan mong ginaya siya sa party ng heiress. Malaki ang pinsalang ginawa mo sa reputasyon ni Miss Langley. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, dapat ka naming ibagsak. Impyernong babae ka. Madison, hindi ko talaga inaasahan sa iyo na ganyan ka kabulag. Ipinipilit mong sumugod sa panganib. Kung iyan ang gusto mo, huwag mong sisihin ako kung maging brutal ako. Sige na, gawin na natin. Kung dumating si Miss Langley mamaya, baka may utang pa siya sa atin ng pabor. Ha 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 ha. Baka kung masaya si Miss Langley, mapasok ko na sa mabuting libro ng pinakamayaman mula ngayon. Wala kayong magagawa sa akin. Bakit hindi mo subukan? Tigil na. Sino ka? Ang lakas ng loob mo. Nangangahas ka talagang maggulo sa handaan ng pinakamayamang tao. Ah, para kang tagapag-ayos ng gulo dito? Akala ko ba kung sino? Sabihin mo nga, ano ba ang trabaho mo? Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, kami ay personal na inimbitahan ng pinakamayaman mismo. Hoy, wag kang bastos. Kung magpapatuloy kang magpakawalang galang, pagdating ng pinakamayaman, isusumbong ka ng anak. Justin, anong ginagawa mo dito? G,
Benton, pinadala ako rito ng boss ko. Kalokohan? Seryoso? Isa ka lang mababang empleyado sa Langley Group. Parang iimbitahin ka ng boss dito. Ano? Ordinaryong empleyado lang pala siya. Sa pagkakaalam ko, lahat ng nandito ngayon ay kilalang tao mula sa Bayport o executive mula sa kumpanyang nakalista. Isa lang siyang walang kwentang nagtatrabaho para mabuhay at umaasa pa siyang makisalamuha sa tycoon. Nakakatawa. Hindi ako nagsisinungaling. Tumahimik ka. Dapat tingnan mo muna ang sarili mo. Akala mo ba karapat-dapat ka dito? Pusta ko. Nakapuslit ka lang. Ano ba ang ginagawa ng mga gwardya? Pinapapasok ang ganyang klaseng tao? Ang sama ng dating. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Palayasin niyo sila, ngayon din. Anong ginagawa nyo? Hoy, wag mo akong hawakan. Makinig kayo. Lahat ng sinabi ng anak ko ay totoo. Anak, bilisan mo. Kunin mo ang imbitasyon mo. Ipakita mo. Ay oo nga, ang imbitasyon. Tingnan nyo ng mabuti. Ano ito? Paano nangyari yon? Tama nga, ito talaga ang personal na imbitasyon mula sa pinakamayamang tao. Hoy, sino ba tong lalaking to? Hindi naman siya negosyante o executive sa kahit anong kumpanya. Paano siya nakakuha ng personal na imbitasyon? Kahit yung mga top tier na pamilya ay hindi karapat-dapat na narito. Pero siya, junior staff lang. Ano ba ang background niya? Hoy, Justin. Naalala ko, high school lang natapos mo, di ba? Oh, bakit? Imposible. Mataas ang standards ng Langley Group sa mga empleyado. Kung tama ang alala ko, ang minimum na edukasyon ay dapat masteral mula sa isang top university. At kailangan ay may konting impluensya sa iyong larangan para lang makapasa sa interview. Paano siya nakapasok? Oo nga pala. Nakapasok ka sa kumpanya sa pamamagitan ng internal referral, di ba? Anong internal referral? Ano naman ang masama sa internal referral? Anak ko rin ay parte ng Langley Group. Eksakto. Huwag kayong maghusga agad sa mga tao. Baka nagkakamali lang kayo. Ang Langley Group ay nasa tuktok ng mundo ng negosyo sa buong bansa. Ang mga taong nakakapasok base lang sa galing ay bihira. Talagang outstanding sila. Eksakto. At pagdating sa mga internally referred, kailangan ng personal na pag-aproba mula sa pinakamayaman. Halimbawa, itong si Justin. Pagdating sa performance o skills, laging nasa ilalim siya ng listahan. At gayon pa man, nakakapit pa rin siya sa trabaho niya sa kumpanya. Hindi pa kasama yung ngayon nakarating pa siya rito. Baka naman. Hoy, Justin. Pasensya na. Nagkamali ako kanina. Huwag mo sanang personalin. Mr. Benton, ano ba ang ginagawa mo? Justin, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi mo ba alam ang tunay niyang ibig sabihin? Sige na, Mr. Benton. Dapat ay sabihin mo na lang ng direkta sa amin. Pag-isipan mong mabuti. High school diploma lang ang meron ka. At wala ka namang talagang espesyal na kakayahan. Kaya, paano ka nakapasok sa Langley Group? Sa pamamagitan ng internal recruitment? Hindi mo ba alam kung sino ang tunay na bida ng party ngayong gabi? Si Miss Langley ba ang ibig mong sabihin? Siyempre naman. Sa lahat ng mga taon na iyon, hindi pa kailanman nagpakita sa publiko si Miss Langley. Sa palagay ko, ibig sabihin niyan ay single pa rin siya. Sa ating lahat, ikaw siguro ang pinakaangkop. At saka, laging binibigyan ka ng espesyal na atensyon ng chairman. Kung tatanungin mo ako, tila nakikita kanyang magiging manugang. Ano? Teka. Magiging manugang ng pinakamayamang tao? Mr. McAllister, napansin ko lang na napakabata mo pa at magiging manugang ka na ng pinakamayamang tao. Napakaliwanag ng kinabukasan mo. Ito ang business card ko. Isipin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Tama siya, G. McAllister. Gusto kong makipagtrabaho sa mga katulad mo. Ako rin. Sige, atras tayong lahat ng konti. Justin, sa ngalan ng ating pagsasama. Dahil lagi kitang tinrato ng maayos. Uy, pag ikakasal ka na, magandang salita naman ang ibigay mo sa akin sa pinakamayaman. Pangako ko, mula ngayon, nasa likuran mo ako. Ituro mo ang silangan, hindi ako lilingon sa kanluran. Haha, relax lang kayong lahat. Kapag ako na ang naging manugang ng pinakamayamang tao, sinusumpa ako. Aalagaan ko kayong lahat. Salamat, G. McAllister. Justin, Ano yun? Abala ako ngayon. Justin, wala ka talagang hiya. Ano ang sinabi mo? Nababaliw ka ba? Ang anak ko ay magiging manugang ng pinakamayamang tao? Paano mo siya ininsulto? Oh, mag-sorry ka na kay Justin. Saan nanggaling tong baliw na to? Seryoso, kung makausap ang magiging manugang ng pinakamayaman na ganyan, naghahanap ka yata ng gulo. Sa pagkakaalam ko, nakakuha na ng marriage license sina Justin at Fiona McIntyre.
Diba? Sa tingin mo ba papayag ang pinakamayaman na pakasalan ng sarili niyang anak, ang isang taong may asawa na? Totoo ba ang sinabi niya? Kasal ka na? Oo, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ginoong McAllister, maaari mo bang magpaliwanag? Imposible. Ginagawa ko lang yan. Talagang hindi ako kasal. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Fiona, pwede bang magtanong, single pa ba si Justin? Justin, paano mo nagawa yon? Nababaliw ka ba? Ang anak ko ay malapit ng maging nobyo ng anak ng pinakamayamang pamilya. Sa hinaharap, sa kanya, mapupunta ang lahat ng perang yan. Sa isang salita lang, ang pamilya McIntyre ay magiging puno ng pera. Pag-isipan mong mabuti ito, pero ano, ito na ang kanyang pagkakataon para makapag-asawa ng mayaman. Kung sasabotahe mo ito para sa kanya, hindi kita palalampasin. Fiona, kailangan mong maniwala sa akin. Kahit ako ay maging tinatawag na manugang ng bilyonaryo, pakitang tao lang ang lahat, okay? Kapag nakuha ko na ang mana, talagang pakakawalan ko ang putang inang mayaman na yon. Sa puso ko, ikaw lang ang laging nandoon. Hahaha, talaga? Siyempre, pumunta ka at ayusin mo ang lahat kaagad. Kapag nagsimulang maghinala ang iba, magkakagulo. Sabihin mo, bilisan mo. Binibini, maaari ba kitang tanungin? Totoo ba ang kanyang sinabi? Ikaw ba at si Justin ay talagang mag-asawa? Parang, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Sa totoo lang, kami ni Justin ay mga karaniwang kaibigan lang. Lahat kayo ay ganap na niloko ng putang ito. Sabi ko na nga ba? Talagang magaling na binata si Justin. May itsura at talino siya. Sa hinaharap, siya ang mamumuno sa Langley Group. Paano siya posibleng mapapahamak dahil sa isang babae? Yan nga ang sinasabi ko. Ang sama mo talaga. Gusto mo talagang sirain ang kinabukasan ni G. McAllister. Ano ba talaga ang motibo mo? Dapat magbigay ka ng malinaw na paliwanag. Bakit mo dinudungisan ang pangalan ni G. McAllister? Kung hindi, talagang hindi ako papayag. Sa wakas, ipinakita ninyo sa akin kung nagkakaisa ang isang pamilya o hindi. Talagang para sa isa't isa kayong dalawa. Madison, ngayon, malapit na akong maging manugang ng bilyonaryo. Ano ba ang meron ka para makipagkumpetensya sa akin? Eksakto. Ni hindi ka nga karapat-dapat na magtali ng sapatos ng anak ko ngayon. Madison, siguradong matatalo ka. Ngayon, si Justin kailangan lang ng isang daliri para durugin ang sino mang gusto niya. Kasama siya? Sino ka ba para magsalita ng ganyan sa magiging manugang ng bilyonaryo? Seryoso, talagang hindi ka socialite sa lungsod na ito. Anong karapatan mong magpakamataas dito? Tama, may imbitasyon ka ba? Sigurado ka bang hindi ka pumasok ng patago? Tulad ng imbitasyon, hindi ko ito kailangan. Hoy! Ano ang sinabi mo? Umalis ka sa harapan ko! Dahil ang buong party na ito ay para lang sa akin. Ano bang ginagawa niya? Nakakatawa talaga ito. Madison, nawawala ka na ba sa isip mo? Alam mo ba kung kaninong upuan ito? Bumaba ka ngayon din. Ang upuang iyan ay para sa anak ng pinakamayaman. Walang karapatan ang mga tulad mo na umupo diyan. Tingnan ninyong lahat. Hindi lang siya nang iinsulto sa anak ko. Sinusubukan pa niyang agawin ang upuan para sa tagapagmana. Nandito lang siya para manggulo. Wala ka talagang respeto sa mga patakaran. Naiintindihan mo ba na ang pag-upo sa upuang ito ay malaking paglapastangan sa anak ng pinakamayaman? Napakahirap para sa amin na makita man lang ang tagapagmana. Paano namin hahayaang sirain mo ito? Eksakto. Umalis ka dyan. Ngayon din. O wag kang magalit kung magaspang ako sa'yo. Ganoon ba? Pero ngayon, dito ako uupo. Gusto kong makita kung paano ka magiging magaspang sa akin. Madison, huling sasabihin ko na ito, umalis ka sa upuan ng aking nobya ngayon din. Pangako? Justin, tumingin ka na ba sa salamin kamakailan? Alam mo ba kung ano ang itsura mo? Bakit pa pipiliin ng tagapagmana ang isang tulad mo? Bantayan mo ang iyong bibig. Maraming saksi dito. Paano namin ito pekein? Sa tingin ko'y baluktot lang ang isip mo. Sadyang nanggugulo ka lang. Ano, masama ang ugali ng babaeng ito. Walang hiya siya. Para lang siyang linta. Madison, kung ayaw mong umalis sa upuan ng aking nobya kahit anong gawin. Bilang magiging asawa niya,
Siguro trabaho ko na ipagtanggol siya at turuan ka ng leksyon. Justin, bago mo ipagtanggol ang iyong nobya, payuhan kita. Isipin mo kung paano mo haharapin ang susunod na mangyayari. Anong sinabi mo? Dalhin ang lahat ng miyembro ng pamilya McIntyre at ang pamilya McAllister. Anong ginagawa ninyo? Bakit niyo ako inaaresto? Bitawan niyo ako, lumayas kayo. Sino ba kayo? Alam ba ninyo kung sino ako? Ang kapal ninyo. Huhulihin niyo ako nang hindi man lang ako pinapaliwanag. Naghahanap pa kayo ng gulo? Hayaan niyo akong magpakilala. Ako ang hepe ng lokal na sangay ng Ryder Corporation, si Stephen Caldwell. Ika ang branch manager ng Ryder? Tama, kayo mismo ang sumira sa Desert Heart na nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng Ryder Corporation. Narito ako ngayon upang dakpin kayong lahat at mahigpit na pag-usapan. Hahaha. Anong nakakatawa? Dapat alam mo ang mangyayari kapag kinulit mo ang Ryder Corporation. Ikaw lang ay isang branch manager ng Ryder at nangahas kang pagbantaan na arestuhin ako? Ikaw? Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo sa salamin? May lakas ka ba ng loob? Akala mo mahuhuli mo kami, ha? Caldwell, sinasabi ko sa'yo, mas mabuting bantayan mo ang tono mo sa amin. Kung hindi, ngayon na ang huling araw mo. Aminado akong matibay ang reputasyon ng Ryder Corporation. Ngunit sa tingin mo ba talaga na kayang hawakan nila si Jim McAllister? Katawa-tawa. Eksakto, kahit dito sa Bayport, hindi siya mahahawakan. At tungkol sa Desert Heart? Oo, kami ang gumulo roon. Pero ano naman? Sinasabi ko sa iyo, dahil maganda ang mood ko, mas mabuting umalis ka na ngayon. Kung hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Kahit kanino ka man umasa, ang pagsira sa Desert Heart ay hindi mapapatawad. Mga gwardiya, dalhin niyo sila. Oh, talaga? Akala mo mas maasa pa sa pinakamayamang lalaki? Sino ang binanggit mo? Ang pinakamayamang lalaki sa Grand Lakes. Tama, ang pinakamayamang lalaki sa Grand Lakes. Paano nangyari yun? Ang Desert Heart na yon ay malinaw. Tumahimik ka nga. Sino ka ba? Pinagdududahan mo ba ang anak ko? Tama. Tingnan mong mabuti. Justin ay malapit ng maging manugang ng pinakamayamang tao. Sa hinaharap, magmamana siya ng kanyang kayamanan. Kung maglakas loob kang wala kang respeto sa kanya, wala kang respeto sa pinakamayamang tao. Naiintindihan mo? Ikaw. Totoo bang ikaw ang magiging manugang ng pinakamayaman? Tanungin mo sila mismo. Tama. Mr. McAllister, pasensya na, nagpadalos-dalos ako kanina. Para ipakita ang tapat kong paghingi ng tawad, ako mismo ang maghahanda ng regalo bukas at pupunta sa bahay mo para humingi ng tawad ng personal. Mukhang marunong kang umayos ng mga bagay. Justin, tingnan mo ang oras. Dapat narito na si Miss Langley at ang pinakamayaman sa lalong madaling panahon. Dapat tayong magmadali at asikasuhin si Madison, ang maliit na gulo, para hindi siya magsalita ng padalos-dalos sa harap ng pinakamayaman. May punto. Ngayon ay ang aking malaking araw. Sa wakas, umaangat na ako. Hindi ko pwedeng hayaan na sirain ito ng gulo na ito para sa akin. Madison, nakikita mo, walang tutulong sa iyo ngayon. Na kahit na ikaw ang branch manager ng Ryder Corporation, ano naman? Kaya ko pa ring hawakan ka at susundin mo pa rin ang mga utos ko. Justin, ano ang ipinagmamalaki mo? Umaasa ka lang sa pangalan ng pinakamayaman. Nagpapanggap na makapangyarihan. Hindi mahalaga kung nagpapanggap ako o hindi. Ang mahalaga ay tapos ka na talaga ngayon. Mula pa sa simula, kailan sinabi ng pinakamayaman na ikaw ang kanyang manugang? Hahaha. Lagi niya akong itinuring ng mabuti at ngayon inanyayahan niya ako sa isang mahalagang handaan. Hindi ba ito malinaw na? Kung gusto mong maging manugang ko sa hinaharap, hindi ka pa kwalipikado. Tatay, Miss Langley. Siya nga talaga si Miss Langley. Diyos ko, kakakantyaw lang namin sa kanya kanina. Sana, tulungan tayo ng langit. Sana, tulungan tayo ng langit. Sana walang maging problema. Matanda, ang galing mo namang magpatawa. Sino nagsabing gustong magpakasal sa anak mo na didos? Nababaliw na siguro siya. Paano siya naging napakawalang galang? Sa pinakamayaman sa Grand Lakes? Mas mabuting lumayo tayo sa kanya para hindi tayo madamay sa gulo. Ang galing mong magpuri sa sarili mo. Ang anak ko ay manugang ng pinakamayaman. Ikaw, umalis ka na lang ng malayo. Hanggang ngayon, nagkakagulo ka pa rin? Ikaw talagang hindi alam ang kahulugan ng kahihiyan.
Siyempre, kung tapat kang hihingi ng tawad sa akin, baka palampasin ko na lang. Basta ikaw at itong putang ito ay lumuhod at ipokpok ang inyong mga ulo sa lupa para humingi ng tawad sa akin. Baka nga, kung masaya ako, baka alagaan kita balang araw. Anak ko. Matanda, ang lakas ng loob mong manuntok sa akin? Sinuntok mo ang anak ko? Lalabanan kita hanggang dulo. Umalis ka. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Hindi ba ninyo nakita ang matandang ito na nanuntok? Tumulong na kayo. Oo, sino man ang tumulong sa akin para maayos itong matanda kapag nakaangat na ako. Pangako kong paasamin kayo. Narinig ninyo ba yon? Sige na, bilisan ninyo. Wisit, hindi ba ninyo nakikita? Nakatayo mismo sa harap ninyo ang pinakamayaman sa Grand Lakes. Ikaw ang pinakamayaman sa Grand Lakes. Kumusta, G. Langley? Sa totoo lang, wala akong ideya na ikaw pala ang pinakamayaman. Hindi na kita kailanman lalapas ng anim. Nakikiusap ako, patawarin mo ako, nakaluhod na ako, at nagmamakaawa. Ang inyong kamahalan, hinuhusgahan ko ang mga tao sa itsura. Hindi ko nakilala ang kadakilaan sa harapan ko mismo. Ikaw ay mapagbigay at mapagpatawad. Pakawalan mo na ako. Nakikiusap kami, maawa ka sa amin. Oo, tama. Ang magalit sa amin, hindi talaga yun sulit. Kayo, ni hindi nga karapat-dapat na pagalitin ako, si Nathaniel Langley. Oo, hindi kami karapat-dapat. Hindi karapat-dapat, haha. Pero ang ilan sa inyo, paulit-ulit, ay walang habas na ininsulto ang aking anak na babae. Ang mga pagkakamaling ito, gusto kong pagbayarin kayo sa bawat isa. Madison, nakikiusap ako sa'yo. Dahil sa ating nakaraang magkasama, ituring mo na lang akong wala. Pakawalan mo ako. Kalimutan mo na lang ako. Madison, inalagaan kita araw-araw. Kahit na hindi ako gaanong nakatulong, marami akong pinagdaanan para sa'yo. Pakawalan mo na lang kami. Madison, matalik tayong magkaibigan noon. Naaalala mo pa ba? Ngayong pagkakataon, maging mabait ka, huwag mo na itong isipin. Simula ngayon, matalik pa rin tayong magkaibigan. Umalis kayo. Kahit na nakakasuka kayo, pagdating sa pagtutuos, kailangan may pagkakasunod-sunod. Tama ba, G7? Tama ka. Ang sadyang pagwasak sa Desert Heart at pagwasak sa reputasyon ng Ryder Corporation ay hindi mapapatawad. Mga gwardiya, dalhin niyo sila. Teka! Sandali! Hoy, hindi pagkakaunawaan yan. Hindi kami ang gumawa. Siya yon. Siya ang gumawa. Siya ang may gawa ng lahat. Justin, anong sinabi mo? Oo, ang putang inang to ang may gawa. May surveillance camera ang ospital, Madison. Nandoon ka nung panahong iyon, pwede kang magtestigo para sa amin. Tama? Wala itong kinalaman sa amin. Hindi ito problema namin. Tama na. McAllister, sa lahat ng mga taong ito, magkano na ba ang naibigay ko sa inyo? At sa huli, ikaw pa ang nagtaksil sa akin. Tumahimik ka. Kami ba ang nagmakaawa sa iyo ng tulong? Ikaw ang may kasalanan nito at hindi mo mapigilan ang sarili mo. Sinira mo ang Desert Heart na iyon. So, ano ang dapat naming gawin ngayon? Eksakto. Fiona, ngayong umabot na sa ganito ang sitwasyon, ang tanging magagawa na lang namin ay protektahan ang sarili namin. Huwag mo kaming sisihin kung maging manhid kami. Ikaw. Kayong dalawang hayop. Serves you right. Mr. Caldwell, tingnan mo, naimbestigahan na ang lahat. Wala talaga itong kinalaman sa amin. Siya ang may pananagutan. Kausapin mo na lang siya. Alis na kami. Ano pa ba ang gusto ninyo sa amin? Hindi ba't nilinaw na namin ang lahat? Wala itong kinalaman sa amin? So ano ba talaga ang gusto ninyo sa amin? Hindi nyo kami pwedeng buliyin dahil mas marami kayo. Yamang inaayos mo na ang mga bagay kay Mr. Caldwell. Ayusin din natin ang mga bagay sa pagitan natin. Tayo? Anong mga utang ang mayroon sa pagitan natin? Justin, 3 taon na akong kasal sa pamilya McAllister. Sa loob ng 3 taong ito, nagsumikap akong magtrabaho kasama ka. Sinusubukan kong mamuhay ng desente. Pero nilinlang mo ako tungkol sa kasal ko at ginamit mo pa ako bilang isang kasangkapan para sa iyo at Fiona na magkaanak. Ang aking kahabag-habag na anak ay pinatay mo bago pa man ipanganak. Kaya sabihin mo sa akin, paano ko dapat bayaran ang utang nito sa iyo? Ano? Ganoon ba talaga nila trinato si MS, Madison? Tao ba talaga kayong dalawa? Bastardo ka.
Bawat pinsalang ginawa mo kay Miss Madison, babayaran mo ng doble. Tama, dapat mong bayaran ng doble. Teka, hindi. Gumagawa lang siya ng kwento. Lahat, huwag kayong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Oh, sige na. Ang tagal ko nang nabubuhay, hindi ko kailanman ginawa ang anumang bagay na walang puso o malupit. Bakit mo ako inaakusahan ng ganito? Madison, huwag mong isipin na dahil lang ikaw ang anak ng pinakamayamang lalaki, maaari mong bulihin kami ng ganito. Pinipilit mo ang mga peking pag-amin. Iginagalang mo pa ba ang hustisya? Anak, tawagan natin ang pulis. Ayaw kong maniwala na wala ng hustisya sa mundong ito. See? Iyan mismo ang gusto ko. Sa palagay mo ba sa pag-delete ng mga chat log at transfer records, hindi ko mahahanap ang ebidensya laban sa iyo? Dalhin mo siya rito. Arthur Preston? Bakit ka nandito? Ako. Ay nako. Ito ang mga chat log mo, mga record ng transfer, lahat ng nakakadiring usapan ninyong dalawa, malinaw na nakatala lahat. Tingnan natin. Ano pa bang masasabi mo? Kaya pala nakahukay ka ng lahat ng ito. Madison, alam ko, hindi patas sa'yo na hilingin kong magbuntis ka para sa akin at kay Fiona. Pero kahit anong mangyari, sa buong 10 buwan ng pagbubuntis mo, ang buong pamilya namin ay walang ibang ibinigay sa'yo, kundi ang aming pag-aaruga. Anak, noong nagbubuntis ka, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Madison, kahit gaano karami ang aming pagkakamali, noong ikaw ay pinakamahina, ang pamilya namin ang naging matibay mong sandalan. Di mo ba maalala yon? At pakiusap, hayaan mo na kami? Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong ha. Kung mamamatay ka man, sisiguraduhin kong malalaman mo kung bakit. Noong ako'y buntis, ikaw at si Fiona ay gumawa ng napakasamang bagay. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na magmakaawa sa akin. Tama na. Ngayong lumabas na ang katotohanan. Paalisin na sila. Sisiguraduhin kong gugugulin nila ang natitira nilang buhay sa pagbabayad ng utang ng anak ko. Sige, tapos na ito. Huwag ka nang magpanggap ngayon. Basahin mo. Anak, hindi ba masyadong nakaka-adik ang maging direktor? Ikaw ang dahilan. Ang screenwriter na pinili mo ay gumawa ng isang napakapangkaraniwang script. Sa susunod, ako naman ang magdidirect ng mas kapanapanabik.